Sa bayan ng Ebelstein, isang karaniwang lugar ang matatagpuan, ngunit may naninirahang isang napakadipang karaniwang matandang lalaki. Kilala ang matandang ito sa masamang reputasyon at binansagan ng mga tao bilang ang sinungaling na matandang Abnoy, o iyon ang tawag sa kanya ng mga taga roon. Ang tanging maituturing na mabuting katangian niya ay ang kakayahan niyang gumamit ng simpleng one-star magic. Sa kasamaang palad, kahit ang munting kakayahang iyon ay agad umakyat sa ulo niya. Madalas niyang tawagin ang sarili bilang ang dakilang mago ng Ebelstein. Dahil sa kakaiba niyang ugali, madali siyang gawing biro ng mga batang taga-bayan. Sobra kung magalit ang matanda, ipinapakita na kasing ikli ng pasensya niya ang kanyang ugali. Ngunit hindi tulad ng ibang bata, isang batang lalaki na nagngangalang Derek ang hindi tumingin sa matanda bilang aliwan. Para kay Derek, isa itong pagkakataon, isang pintuan patungo sa pagkatuto ng mahika. Madali niyang nahikayat ang matanda na turuan siya, lalo na't sabik ang matanda na may makinig sa mahahaba niyang kwento. Isang patas na palitan ito, naghahanap ng kasama ang matanda, at naghahanap naman ng kaalaman ang bata. Hindi nagtagal, mabilis na naunawaan ng bida kung paano umiikot ang mana sa loob ng katawan. Lubos itong ikinagulat ng kanyang guro. Hindi pa doon nagtapos, nagawa pa ni Derek na ilabas ang mana at gamitin ito bilang panlaban sa mismong araw na iyon. Doon napansin ng matanda ang likas na potensyal na taglay ng bata, kahit matigas niyang tinanggihang kilalanin ito ng hayagan. Lumipas ang isang buong taon na si Derek ay nagsilbing tagapagawa ng mga utos ng matanda. Sa huli, nagbunga ang kanyang pagsisikap at opisyal siyang naging one-star mage. Sa kabila ng tagumpay na ito, nanatiling obsesyon ng matanda ang mga dugong maharlika. Buo ang paniniwala niya na tanging ang may mararangal na apelyido lamang ang makararating sa rurok ng mahika, at ang isang karaniwang tao tulad ng bida ay hanggang pangarap na lang. Madalas niyang panghinaan ng loob si Derek, sinasabing ang mga batang maharlika ay kayang umabot sa 3 star sa murang edad, samantalang ang mga mababa ang pinagmulan ay titigil at babagsak bago pa man umabot sa 2 star. Gayunpaman, hindi kailanman pinahina ng mga salitang iyon ang loob ng bida. Napagtanto ni Derek na ang matanda ay naglalabas lamang ng sariling insekuridad at pait mula sa mga kabigwang naranasan niya sa kanyang hindi kahangahangang buhay. Dumating ang isang araw na malakas ang buhos ng ulan, na para bang nagluluksa ang langit. Iyon ang araw na tuluyang pumanaw ang hindi kilalang matanda. Natagpuan ni Derek ang kanyang bangkay, bagbog at puno ng nakakatakot na sugat. Ginawa ng bata ang nararapat at inilibing ang matanda ng maayos. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas ang tunay na dahilan ng pagkamatay. Sinubukan pala ng baliw na matanda na magnakaw ng isang 2-star spellbook mula sa bodega. Nagtaka ang lahat, bakit isusugal ng isang taong walang ambisyon ang kanyang buhay para sa ganoon. Ngunit naalala ni Derek ang matinding pagkahumaling ng matanda sa mga dugong maharlika. Sa kasamaang palad, ang pagkakaroon ng dugong maharlika ay isang bagay na hindi taglay ni Derek, ayon sa pamantayan ng mundong iyon. Ngunit ang totoo, hindi talaga kabilang si Derek sa mundong iyon. Habang patuloy niyang pinahuhusay ang pundasyon ng kanyang mahika, naitala ng sistema ang kanyang pag-unlad at binigyan siya ng pagkakataong pumili ng isang paaralan ng mahika na maaari niyang pasukan. Mabilis na lumipas ang 4 na taon, at doon ipinakilala ng kwento ang isang bagong karakter, si Cotty Flameheart. Siya ang dating ginang ng bumagsak na angka ng Flameheart, isang Viscounty. Dahil sa kanyang dugong maharlika, likas na taglay niya ang talento para sa 3-star magic, kaya naman isa siyang perpektong kandidato para sa anumang grupo ng mga mersenaryo. Sa pananatili niya sa Ebelstein, tumanggap siya ng mga kontrata mula sa Beldon Mercenary Corps, ang parehong grupong sinalihan ni Derek. Dahil dito, nagkaroon ng binata ng isang gininto ang pagkakataon na matuto mula sa isang tunay na 3-star mage. Isang gabi sa loob ng isang tavern, sinubukan ni Cotty na magbigay ng mahalagang aral sa buhay. Kinilala niya ang matinding pagnanais ni Derek na mag-ipon ng lakas, ngunit binalaan siya na huwag hayaang lamunin siya ng kasakiman. Tahimik na tinanggap ng binata ang kanyang mga salita at nangakong mananatiling mapagkumbaba. Matapos iyon, dumako sila sa pangunahing pakay. Inutusan siya ni Cotty na ipikit ang kanyang mga mata at ilabas ang mana niya sa realidad. Habang sinusunod ng bata ang kanyang mga tagubilin,
lihim na namangha si Cottier sa napakalaking dami ng likas na mana na kanyang nakita. Bihira iyon para sa edad ni Derek, at malinaw na muli niyang nilampasan ang inaasahan niya. Bigla na lamang nagkaroon ng kaguluhan. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa paligid. Agad naging alerto ang lahat, inakalang may naganap na pag-atake. Bago pa man makabawi ng hininga si Derek, hinawakan siya ng kanyang guro at mabilis na hinayla palabas ng tavern. Samantala, nagsiyasat ang mga armadong mandirigma sa labas, ngunit wala silang nakitang kakaiba, kahit malinaw nilang narinig ang pagsabog. Dinala ni Cottier si Derek sa isang liblib na eskinita bago siya nagsalita ng seryoso. Ipinaliwanag niya na kailangang maunawaan ng bata na ang mga maharlika ay labis na mapag-angkin pagdating sa kanilang mga pribilehyo, at ang mahika ang pinakamahalagang pribilehiyong exclusible para sa kanila. Sa mundong iyon, ang lakas ay itinuturing na biyaya ng langit, na inilalaan lamang sa piling iilan sa mga karaniwang tao. Ang maabot ang 3 star ay halos hindi nangyayari at kadalasang nangangailangan ng buong buhay na dedikasyon. Pagkatapos nito, ibinunyag ni Cottier ang katotohanan. Dinala niya si Derek sa lugar na iyon dahil naabot na niya ang 2 star na antas. Ang pagsabog na narinig ng lahat ay isang 2-star delusion type spell na tinatawag na auditory hallucination, at si Derek mismo ang nagcast nito. Ang mga nauna niyang salita ay sinadya upang ipamulat sa bata na siya ay biniyayaan ng likas na talento, kahit wala siyang dugong maharlika. Kasabay nito, lumitaw ang abiso ng sistema na nagkumpirmang opisyal nang naabot ni Derek ang 2-star magic. Pinayagan ni Cottier ang bata na maglakbay kasama niya. Tinuruan siya ng iba't ibang uri ng mahika at ng masalimuot na paraan ng pamumuhay sa lipunang maharlika. Pagkaraan ng isang taong paggabay, dumating na rin ang oras ng kanilang paghihiwalay. Nalaman ni Derek na ang county ng Elfster ay itinalaga si Cottier bilang pribadong guro ng kanilang angkan. Ang Elfster ay isang pamilyang napakalakas, hanggang sa puntong kahit ang Grand Duke ng kabisera ay kinakailangang magpakita ng paggalang sa kanila. Para kay Cottier, iyon ay isang alok na hindi niya kayang tanggihan. Sa huli, tuluyan siyang umalis matapos regaluhan si Derek ng isang 2-star spellbook bilang pamamaalam. Pagkatapos noon, gumugol pa ang bida ng 1 pang taon sa pag-aaral at paghasa ng 2 pang mahika ng mag-isa. Nang matapos iyon, nagsimula siyang maglakbay dala ang layuning maging isang 3-star mage. Sa Beldonsteer Tavern, sabik na ibinahagi ng lalaking nasa likod ng counter ang isang magandang balita sa bida. Lumalabas na ang House Duplain, isang Grand Duchy, ay nagpapakita ng interes na kumuha ng ilang may talentong individual. Lubos itong ikinagulat ni Derek, dahil bihirang-bihira para sa isang pamilyang may ganoong kataas na antas na kumuha ng mga lokal na mage. Dahil dito, nakaramdam siya ng pagdududa. Samantala, ang lalaking nasa counter na kilala bilang Jaden ay nasilaw sa posibilidad ng malaking bayad. Iginiit pa nito na kung magagawa nilang mapasaya ang House Duplain sa unang trabaho, makabubuo yun ng matibay na koneksyon na magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Si Derek, na halatang walang gana, ay mas interesado sa mga detalye ng gawain. Masiglang sinabi ni Jaden na madali lamang ang trabaho, kailangan lang daw nilang lipulin ang ilang halimaw sa labas ng teritoryo ng Grand Duke. Gayunpaman, nanatiling mapagduda ang bida. Wala itong saysay para sa isang kasing lakas ng House Duplain na umasa lamang sa isang karaniwang mercenary corps para pumatay ng mga halimaw. Hindi na pinagnilayan pa ni Derek ang mga panganib at agad na tumalikod, handang umalis. Wala siyang balak tanggapin ang gawain, dahil taliwas sa kanyang prinsipyo ang pagkuha ng kahinahinalang mga trabaho. Kaya't natural niyang tinanggihan ang kontrata. Gugustuhin man ng kontratista na ibigay ang gawain sa iba, may isang malaking problema, partikular na humiling ang House Duplain ng isang mage, at si Derek lamang ang nag-iisang available sa course sa sandaling iyon. Upang mahikayat siya, naghagis ang kontratista ng isang gintong barya. Ang makinang na ginto ang sa huli nagtulak kay Derek na kahit papaano ay makipagkita muna sa mga kliyenteng dapat niyang samahan. Nang makita ng Noble Dispatch na isang bata lamang ang ipinadala, agad silang tumanggi na isama siya. Para sa kanila, walang saysay ang kumuha ng isang batang hindi pa man dumaraan sa seremonya ng pagiging ganap na adulto para sa isang mercenary job. Nakita ni Jaden ang pagkadismaya ng kliyente at sinubukang kumbansihin ang mahalagang patron na ang bata ay tunay na may kakayahan.
Ngunit hindi interesado ang pinuno sa karagdagang usapan at tumalikod na sana upang umalis. Sa sandaling iyon, pinigilan siya ng kanyang ginang, pinaalalahanan siya sa kanilang desperadong kalagayan. Dahil dito, napilitan ng pinuno na muling isaalang-alang si Derek. Sa teritoryo ng Grand Duchy ng Duplain, nakita si Derek na mabilis at maayos na hinihiwa ang mga goblin. Para sa kanya, ang mga nilalang na iyon ay isa lamang munting sagabal. Nilipol niya ang mga ito sa napakaikling oras. Nang makita ang potensyal ng bata, nasiyahan ang Noble Dispatch. Gayunpaman, ang kahinahinalang babae na nagtatago sa ilalim ng hood ay mas lalong nasiyahan kaysa sa kanilang pinuno. Pagbalik sa Beldansteer Tavern, nadatnan ang isa sa mga babaeng miyembro ng Corps na galit kay Derek. Sinermonan niya ang bida, sinasabing isa na itong aso ng mga maharlika. Bilang kapwa karaniwang tao, para sa kanya ay pinakamasahol na kapalaran ang maging sunod sonyeran sa aristokrasya. Wala raw halaga kung gaano kalaki ang bayad kay Derek, dahil hindi yun katumbas ng pagsasakripisyo ng dignidad at paggapang sa ilalim ng mga paa ng maharlika. Ngunit nagbago agad ang tono niya nang ilantad ng kontratista kung gaano kalaki ang perang sangkot. Mabilis na itinapon ng sakam na babae ang kanyang pride at iginiit na gusto rin niya ng parte, kahit pa kailangan niyang gumapang sa pagitan ng mga binti ng maharlika. Maya-maya pa, hamupa ang kaguluhan nang mawalan siya ng malay dahil sa sobrang alak. Nagkaroon ng pagkakataon ng kontratista na tanungin si Derek tungkol sa nangyari sa maghapon. Maikli ang sagot ng bida, wala raw kapansin-pansin, ilang goblin lamang ang napatay. Gayunpaman, mariin niyang ipinahayag na naniniwala siyang nagsisinungaling ang kanilang mga kliyente. Ayon sa kanya, sinabi ng di umano'y Noble Dispatch Officer na 3 bagay ang hinahanap nila: kabataan, tibay ng katawan, at kakayahang makihalubilo. Bukod pa roon, napansin din niyang masyadong malinis ang mga kamay ng babaeng nagpapakilalang tagapaglaba para sa isang gumagawa ng mabibigat na trabaho. Bago pa niya tuluyang mailantad ang panlilinlang, pinatigil siya ng kontratista. Ipinaalala nitong mga mersenaryo lamang sila at hindi nila tungkulin ang maghukay ng masyado. Naunawaan ni Derek ang ibig sabihin. Tama si Jaden, ligaw ang mundong iyon, at sa ligaw, ang tanging mahalaga ay ang kumita para mabuhay. Ang lahat ng iba pa ay pangalawa na lamang. Dumating ang sumunod na araw, at muling nagbalik ang bida sa teritoryo ng Grand Duchy. Tinapos niya ang paglipol sa mga goblin na nagtatago sa lugar at tiniyak na wala nang natira upang mangamba pa ang mga tao. Ikinalugod ito ng Noble Dispatch Officer, gayon din ni Jaden na sabik ng ayusin ang bayaran. Dahil dito, masayang umuwi si Jaden na may 2 gintong barya. Gayunpaman, alam ng bida na hindi pa oras para magdiwang. Sa tamang sandali, pinalakpakan siya ng di umano'y dispatch officer dahil sa pambihira niyang kakayahan at nag-alok ng panibagong kahilingan. Kapalit ng pagtanggap ni Derek sa bagong trabaho, babayaran siya ng 15 gintong barya. Isa itong napakalaking halaga para sa isang tulad ni Jaden. Hindi na kailangan pang sabihin, agad tinanggap ng bida ang alok. Dinala ng bagong trabaho sina Jaden at ang bida sa mismong tirahan ng Grand Duchy ng Duplain. Habang abala si Jaden sa paghanga sa engranding anyo ng lugar, nagpa siya ang dispatch officer na formal na ipakilala ang sarili. Siya pala ay si Delon, ang Grand Steward na naglilingkod sa Grand Duke Duplain. Nagdagdag pa siya ng isang kalahating pusong paghingi ng paumanhin sa pagtatago ng kanyang tunay na katayuan. Ang babaeng kasama niya ay si Katerina, ang punong katulong ng Grand Duke. Hindi napigilan ni Jaden na magbigay galang ngayong kaharap na niya ang mga kliyenteng may ganitong kataas na posisyon. Samantala, tahimik na inisip ni Derek ang sitwasyon. Ang katotohanang tama ang kanyang mga hinala ay lalo lamang nagpalalim sa kanyang pagdududa. Sa wakas, lumapit ang babaeng nakahudi. Inalis niya ang takip sa ulo at ipinakilala ang sarili bilang Aiselin Eleanor Duplain, ang panganay na anak ng House Duplain. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na italaga si Derek bilang guro ng mahika ng kanyang nakababatang kapatid na si Dila. Sa loob ng opisina, natanggap ng pinuno ng pamilya ang balita tungkol sa pagbabalik ng grupo. Ang naghatid ng balitang iyon, na halatang nagmamadali at walang kaayusan, ay si Ray Duplain, ang isa sa kanyang mga anak.
Hindi nagustuhan ng ama ang kawalan ng asal ng kanyang anak at pinaalalahanan siya tungkol sa tamang kilos at dignidad na dapat niyang taglayin. Sa kabila ng malinaw na paalala, nanatiling malakas ang boses ni Reg. Ipinahayag ni Reg ang pagkainis niya sa kanyang kapatid na si Dila at hiniling sa ama na disiplinahin ito. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nakiusap ang nakatatandang kapatid niyang si Valerian na hinaan niya ang boses at hayaan siyang tapusin ang pakikipag-usap sa kanilang ama. Sa halip na sumunod, patuloy na lumampas si Reg sa hangganan, walang tigil sa pagrereklamo at sinasabing wala raw silbi si Dila at puro problema lamang ang dala. Sa huli, napuno na si Valerian at mariing inutusan si Reg na umalis agad sa opisina. Tumutol si Reg at iginiit na dapat na nilang isuko si Dila, dahil kahit mawala raw ito ay nandyan pa rin naman si Aiselin. Kalmadong ipinaalala ng ama na hindi iyon desisyong dapat manggaling sa kanya. Pagkatapos nito, ibinahagi ni Reg ang impormasyong nakuha niya tungkol sa mga monasteryo sa pamamagitan ng Grand Steward. Ayon sa kanya, mahigpit ang pagbabantay sa mga monasteryo at madalas itong dinadalaw ng maraming maharlika. Iminungkahi niyang mas mabuti pang ailay si Dila sa Diyos kaysa mabuhay bilang isang pabigat. Ngunit nang magpatuloy pa siya sa pagsasalita, biglang inihampas ng ama ang ulo niya sa mesa, sapagkat malinaw na binalaan na siya na huwag magsalita tungkol sa bagay na iyon. Damyugo ang ulo ni Reg, ngunit patuloy pa rin niyang hinihimok ang lahat na magdesisyon agad. Samantala, naglalakad si Aiselin sa pasilyo kasama ang bida at tinanong niya kung may alam ito tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Kinumpirma ng bida na may alam siya, dahil nakita niya ang pangalan ni Dila sa talaan ng pamilya Duplain. May kaba sa boses na sinabi ni Aiselin na hindi gaanong kilala ang kanyang kapatid. Pagpasok nila, kasabay namang palabas sina Reg at Valerian. Nang makita ni Valerian si Aiselin, maikli niya itong binati bago magpaalam, habang si Reg naman ay halatang hindi maayos ang lagay dahil sa pinsala sa ulo. Napansin ng bida si Reg na hawak ang kanyang ulo at isang katulong na umiiyak sa malapit. Maya-maya, umupo sila sa harap ng ama, at ipinakilala ni Aiselin ang bida bilang magiging guro ng mahika. Gayunpaman, hindi nagpakita ng interes ang ama. Dahil dito, nagpasya na sana silang umalis. Ngunit bago pa tuluyang makalabas, pinahinto ng Grand Duke ang bida. Nagulat ang duke nang malaman na 16 na taong gulang pa lamang si Derek. Natural niyang kinwestiyon kung kaya ba nitong humawak ng mahika. Walang emosyon na binanggit ng bida na marunong lamang siya ng ilang one-star magic. Tumawa ang duke dahil agad niyang nakita ang kasinungalingan. Agad namang humingi ng paumanhin si Derek. Ipinaliwanag ng duke na nauunawaan niya ang kalagayan nito, dahil ang pagiging labis na malakas ay hindi ganoon kadaling ipakita. Gayunpaman, naniniwala pa rin ang duke na hindi angkop ang bida bilang guro, lalo na't bata rin ito. Tahimik lamang na binanggit ng bida na isa siyang mersenaryo. Sa huli, pinili ng duke na pagkatiwalaan ang paghuhusga ni Aiselin at pinayagan si Derek na turuan ang kanyang anak. Pinauwi na ng duke ang bida, ngunit bago tuluyang umalis si Derek, humiling siya ng isang bagay. Pinagbigyan siya ng Grand Duke at binigyan siya ng pahintulot na linawin ang kanyang posisyon bilang isang mersenaryo, pati na rin ang malinaw na kondisyon ng pagtuturo kay Dila ng mahika at pagtulong sa kanya na makapasok sa mataas na lipunan bilang isang wastong maharlika. Para sa Duke, sapat na sana ang komisyon ni Aiselin at hindi niya maunawaan kung bakit kailangang banggitin pa ang halatang halata na. Pagkatapos nito, binigyang diin ng bata na mayroon din siyang personal na kahilingang nais ihain, isang kahilingan na lubos na ikinagulat ng Grand Duke. Dinala ang usapan kay Dila upang makita kung saan nagmumula ang kanyang galit. Sa simula pa lamang, nakita siyang ibinabagsak ang isang plato sa pader. Pinagalitan niya ang kanyang katulong kahit paulit-ulit itong humihingi ng paumanhin. Wala siyang ibinigay ni isang salitang may kabaitan para sa mas mababa sa kanya at patuloy pa niyang nilate ang dalaga, binabantaan na sa susunod ay ipupukpok na niya ang plato sa mukha nito. Samantala, lumipat ang pangyayari sa panig ni Aiselin, kung saan halatang hindi mapakali si Jaden. Gusto niyang malaman kung bakit ang isang 16 na taong gulang ang napili sa gitna ng daan-daang guro ng mahika, lalo na't si Derek ay isang karaniwang tao na tiyak na mahihirapang makibagay sa mga maharlika. May lungkot sa mukha, ipinaliwanag ni Aiselin na sinubukan na nila ang halos lahat ng mage sa kontinente, ngunit isa-isa silang sumuko.
Dahil doon, napilitan siyang pumili ng isang taong maaaring akma sa papel na iyon. Bagamat mersenaryo si Derek, may kaalaman siya sa ugali at galaw ng mga maharlika. Ang kanyang guro noon ay isang bumagsak na maharlika na nagturo sa kanya ng maraming paraan at kaalaman. Tungkol sa mundong iyon, ikinatuwa ni Aiselin ang marinig iyon. Sa kabila ng pinagmula ng bida bilang mersenaryo, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na baka magawa nitong supulan at turuan si Lady Dila. Pinuna ni Jaden si Aiselin dahil sa umano'y kakulangan niya sa pagsusuri ng mga tao, isang pahayag na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ni Jaden na ang totoo, si Derek ay isang batang lumaki sa lansangan, isang taong napilitang magtrabaho kahit wala pa sa tamang edad. Naniniwala siyang ang batang nakaligtas sa ganoong kahirap na buhay ay hindi umabot doon sa pamamagitan ng kabaitan lamang. Ang mga salitang iyon ang muling nagpasiklab ng kumpiyansa ni Aiselin. Bumalik ang focus sa bida nang ihatid siya sa silid ni Dila sa pamamagitan ng punong katiwala. Maingat na kumatok si Derek at naghintay ng tugon. Nang walang sumagot, napilitan siyang pumasok. Magalang niyang binati ang magiging estudyante at nagpakilala sa pangalan. Ang dalagang nakaupo sa harap niya ay inutusan siyang lumapit. Sumunod si Derek, at nang makarating siya sa loob ng abot na distansya, biglang ngumiti ang demonyang bata at binuhusan ang mukha niya ng maruming tubig mula sa imburnal. Nanatiling kalmado ang bida at hindi man lang nagpakita ng reaksyon habang patuloy siyang tinutokso at nilalay, tinatawag na daga ng kanal. Sa una, naalala siya ni Dila bilang mersenaryong binanggit ng katiwala. Ngunit sa parehong sandali ay ininsulto rin siya bilang isang nakakadiring daga. Tumayo si Dila sa ibabaw ng kanyang upuan dahil hindi niya maabot ang bida, at muling ibinuhos ang isa pang timba ng maruming tubig sa ulo nito. Tahimik lamang na nakatayo si Derek, walang binibigkas ni isang salita. Naiinis si Dila dahil naubusan na siya ng tubig para sa kanyang mababang uri na bisita, at labis ang kanyang pagkadismaya nang mapansing tila walang epekto ang lahat ng iyon. Diretsyong tinitigan lamang siya ng bida. Sa galit, sinipan ni Dila si Derek dahil sa lakas ng loob nitong tumitig sa kanya ng pantay. Bumagsak si Derek sa sahig, at upang turuan daw siya ng leksyon, hinubad ni Dila ang kanyang sapatos. Nilate niya ang masamang amoy ng bata bago ihagis ang sapatos sa kanya bilang kasunod na pananakit. Umupo muli si Dila sa kanyang upuan at gumamit ng mapang mataas na tono habang patuloy niyang nilalay si Derek. Tinatawag pa rin itong isang daga ng kanal. Saglit na nanahimik ang paligid. Sa kabilang silid naman, abala ang Grand Duke sa pagtitig sa labas ng bintana. Naalala niya ang naging usapan nila kanina, kung paano matalinong itinuro ng batang lalaki ang desperadong kalagayan ni Dila. Wala nang makakatulong sa kanya, kaya napilitan silang gumamit ng isang karaniwang tao bilang huling paraan. Gayunpaman, malinaw ring tinanong ni Derek kung gaano kalawak ang magiging awtoridad niya pagdating sa pagtuturo sa bunsong anak ng pamilya. At doon naging malinaw ang lahat. Sa sumunod na sandali, namula ang mukha ni Dila nang biglang sampelan siya ni Derek ng buong lakas, dahilan upang siya naman ang bumagsak sa sahig. Nagpalit ang kanilang mga posisyon. Habang pinoproseso ng mapagmataas na maharlika ang bagong realidad, hindi pa tapos ang bida. Inutusan niya si Dila na tumayo muli. 3 taon ang nakalipas, tinanong ng bida ang kanyang guro kung ano ang gagawin nito kung kailangan niyang turuan ang isang matigas ang ulo na estudyanteng sinasamantala ang kabaitan. Bilang isang guro, maunawang sagot nito na susubukan niyang intindihin ang pinanggagalingan ng estudyante at tatanggapin pa rin ito. Hindi nasiyahan ang bata sa sagot, dahil para sa kanya ay masyado itong idealistiko. Kaya nagtanong siya muli, ano ang gagawin kung hindi na niya kayang gawin kahit iyon? Muli, ipinaliwanag ng guro na hahanap siya ng ibang paraan ng pagtuturo, dahil tungkulin ng isang guro na gabayan ang estudyante tungo sa mas mabuting landas. Napaisip ang bata kung ano ang maaaring ibig sabihin ng ibang paraan. Sa matalim na tingin, ibinigay ng guro ang huli niyang sagot, itatatak niya ang takot sa puso ng estudyante. Bumalik ang isip ng bida sa kasalukuyan. Nakahandusay si Lady Dila sa sahig, may pasa ang pisngi, habang tinuturuan siya ng bata ng aral tungkol sa paggalang sa kapwa. Inutusan niya itong tumayo bago pa siya mapilitang ulitin ang kanyang sinabi. Sumunod si Dila at tumayo, ngunit sa galit ay sinampal niya si Derek. Hindi nagtimpi ang bida at sinampal din siya muli.
Malamig niyang sinabi na hindi rin siya magpapauulit, kaya kailangan niyang makinig. Umismid si Dilla, iniisip na makakalusot pa rin siya, at malakas na sumigaw para sa Grand Steward. Nilali si Derek at ang lakas ng loob nitong saktan siya ng 2 beses. Agad na nagmadaling pumasok ang Grand Steward kasama ang mga katulong at hamarang sa harap ni Derek. Kaagad niyang hiningi ang paliwanag sa ginawa ng bata. Tahimik na inilabas ni Derek ang pahintulot na liham na nakuha niya mula sa Grand Duke, na nagbibigay sa kanya ng buong awtoridad sa edukasyon ni Lady Dilla. Ibig sabihin, may karapatan siyang gawin ang anumang kinakailangan upang turuan siya. Binasa ng Grand Steward ang liham, at sa isang sulok ng silid, tahimik na tumayo si Lady Dilla, wala nang masabi. Kinagabihan, galit na nagtungo si Valerian sa silid ng bata at marahas na binuksan ang pinto. Kahit pigilan pa siya ng isang katulong, agad niyang sinunggaban si Derek sa kwelyo at muntik na siyang suntukin. Ngunit bago pa tumama ang kamao, mahinahong sinabi ng bata na may pahintulot siya mula sa kanilang ama. Nakialam si Reg at sinabihan si Valerian na kumalma. Ipinaalala niya na si Derek ay panauhing dinala ni Aiselin, at ang anumang iskandalo ay maaaring makaapekto sa posisyon nito. Sa huli, inutusan ni Valerian ang bata na sumunod sa kanya, ngunit iniwang sa labas si Reg. Bago tuluyang umalis, sinubukan ni Reg na pakalmayan si Derek. Sinabi niyang hindi naman daw siya sasaktan ng todo ni Valerian, at kahit papaano ay nauunawaan niyang kailangan ng matinding paraan para magbalik sa katinuan si Dilla. Pag-alis ng dalawa, naiwan si Reg na nagtataka kung bakit tila pinuprotektahan pa rin ni Valerian si Dilla sa ganitong kalagayan. Dinala ni Valerian ang bata sa dating silid ni Dilla sa pangunahing bahay, isang lugar na nanatiling hindi nagbabago mula noon. Ipinakita niya ang mga guhit na dati nitong ginagawa, mga larawang mahiyain niyang ipinapakita kay Valerian, ngunit kailanman ay hindi tinatapos. Palagi lamang niyang iginuguhit ang mga bahaging gusto niya. Humingi ng paumanhin si Valerian sa kanyang emosyonal na pagsabog. Ipinagsawalang bahala iyon ng bata at tinanong kung bakit siya dinala sa silid. Ipinaliwanag ni Valerian na hindi naman ganoon si Dilla noon. Kamakailan lamang daw ito nagsimulang mahumaling sa mga dugong maharlika, hanggang sa tuluyan siyang paalisan sa pangunahing bahay at ikulong sa annex. Hindi niya maintindihan kung sino ang nagbago sa kanyang kapatid, at kailangan nilang pigilan ang pagdadala kay Dilla sa monasteryo. Ayon kay Valerian, kung matututo lamang si Dilla kahit 1-star magic, magagawa niyang kausapin ang kanilang ama at makiusap na iligtas ang minamahal niyang kapatid. Habang binubuklat ang mga aklat, napansin ng bata na hindi pa tuluyang isinuko ni Dilla ang mahika, batay sa mga sulat at tala sa gilid ng mga pahina. Kinumpirma niya kay Valerian kung ang lahat ng iyon ay pawang mga aklat ng teorya mula sa School of Regulation. Kinumpirma naman ni Valerian, dahil doon nagmumula ang edukasyon ng lahat ng maharlika. Isinara ng bata ang aklat at sinabing susubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Makalipas ang ilang oras, natagpuan si Dilla sa kanyang silid na mahimbing ang tulog. Bigla siyang ginaisang ni Derek sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig sa kanyang mukha. Galit siyang sumigaw, ngunit agad siyang sinunggaban ng bata at sinabing may pupuntahan sila. Patuloy siyang sumisigaw at nagpupumiglas, ngunit walang sinumang nakialam sa labas ng kastilyo. Dinala siya ni Derek sa damuhan at doon siya ibinagsak. Galit na tinanong ni Dilla kung bakit niya iniisip na kaya siyang turuan ng kahit ano. Diretso ang sagot ng bata, dahil hindi siya marunong makinig, kailangan lamang niyang malaman na hindi siya naroon para magturo ng mahika. Sinabi niyang mahilig lamang siyang manakit ng mga mapagmataas na maharlika. Idinagdag pa niya na wala naman siyang dahilan para magustuhan ang mga maharlika, kaya bakit pa siya magpipigil sa pananakit nito. Para sa kanya, perpektong pagkakataon iyon. Sinabi rin niyang ang papel niya bilang guro ay isang dahilan lamang upang mailabas ang lahat ng galit niya kay Dilla. Napaluhod si Dilla at mahigpit na kinuyam ang damo. Sinusubukang takutin siya sa pagsasabing hindi siya magiging ligtas matapos ang ginawa nito. Ngumiti ang bata at sinabi niyang malapit na naman siyang ipadala sa monasteryo, kaya walang maniniwala sa kanya. Kahit may mangyari pa, handa raw siyang magbayad gamit ang sarili niyang buhay, dahil sa mundong iyon ay halos walang halaga ang buhay ng isang karaniwang tao. Lalong pinagpawisan si Dilla nang idagdag pa ng bata na maaari rin siyang tumakas at tuluyang makalimutan,
At sa huli ay magiging pabor pa iyon sa House Dupplain dahil mawawala na siya. Agad na kinabahan si Dila nang mapagtanto niyang maaari talaga siyang mamatay. Dahil dito, tumakbo siya palayo ng buong lakas. Plano niyang iliga si Derek sa gubat dahil kabisado niya ang lugar, at mula roon ay makabalik sa ligtas na lugar upang isumbong ang ginawa ni Derek. Ngunit biglang nagliyab ang isang fireball sa kamay ng bida. Laking gulat ni Dila dahil ang fireball ay 2-star magic. Inihagis iyon sa kanya, at sa sobrang lapit ay muntik na siyang tamaan. Gamulong siya sa damuhan para makaiwas. Nang makita ni Derek na hindi siya nasaktan, ngumiti ito at sinabing malinaw na pamalya ang atake. Mabilis na tumakbo si Dila papasok ng gubat, paulit-ulit na lumilingon, takot na takot sa susunod na nakamamatay na mahika. Sa kasamaang palad, natisod siya at bumagsak ng malakas sa lupa. Habang pilit niyang inaayos ang sarili para muling makatakas, isang mahiwagang palaso ang lumipad patungo sa kanya. Sa takot, tumakbo siya palayo at halos hindi tamaan. Nakatitig si Dila sa palaso, bakas ang takot sa kanyang mga mata, habang pinupuri naman siya ng bida. Sinabi nitong magaan ang kanyang mga paa at kahanga-hanga ang bilis niya, kahit buong araw lamang siyang nakakulong sa annex. Hindi na nagsayang ng oras ang Maharlika at muling tumakbo, habang ipinagpatuloy naman ni Derek ang paghabol. Isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa isip ni Dila, hanggang kailan niya kayang tumagal. Sa bilis ng mga pangyayari, malinaw na oras na lamang bago siya maabyutan. Nang muli siyang lumingon, nakita niyang naghahanda na naman ng panibagong mahika ang bida, idinidikit ang kamay sa lupa. Saglit na napatigil si Derek at pinagmasdan ang tanawin ng gubat. Naalala niya na ito mismo ang itsurang nakita niya sa mga guhit, patunay na dito tumatakbo si Dila mula pa noong bata pa siya. Bago pa niya lubusang maunawaan ang sariling damdamin, natutunan na pala ni Dila na kumuha ng mana mula sa kalikasan at ibuhos iyon sa mga blankong canvas. Nasa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip ang bida nang biglang tumalon si Dila, sumisigaw habang may hawak na malaking bato sa pagitan ng kanyang mga palad. Ito na ang tanging pagkakataon niyang pabagsakin siya. Ngunit hindi mahina ang bida. Walang kahirap-hirap niyang hinugot ang kanyang espada at hiniwa ang bato, dahilan upang mabitawan iyon ni Dila at bumagsak siya sa lupa. Nabigo ang pag-atake, at ngayon ay wala na siyang matakbuhan. Malamig ang titig ni Derek habang pinupuri ang tapang niya. Hindi na raw nakapagtataka kung bakit tiyak na mahuhuli niya siya sa gubat, kaya nagbago na lamang ng taktika si Dila at sinubukang sorpresahin siya. Ngunit kahit iyon ay nabigo, at ngayon ay tuluyan na siyang naipit. Hingal na hingal si Dila, tanda ng kanyang pagkatalo. Alam ng malamig na mersenaryo na wala na siyang lakas para makatakas. Upang tapusin ang habulan, hiningi niya ang huling sasabihin ni Dila bago niya ito patayin. Sa kabila ng nalalapit na kamatayan, ngumiti pa rin si Dila. Tumanggi siyang humingi ng tawad at ayaw niyang magmakaawa sa harap ng isang mababang uri, isang 16 na taong gulang na nakatayo sa ibabaw niya. Naintriga ang bida at mausisang tinanong kung bakit labis ang pagkahumaling niya sa diskriminasyon batay sa dugong Maharlika. Tahasan siyang sinagot ng dalaga na kung wala ang kanyang pagiging Maharlika, wala raw siyang masasandalan. Para bang sa paningin niya, kung mawawala iyon, wala na siyang halaga bilang isang tao. Sa galit at pagkabigo, sinuntok ni Dila ang lupa at nagsimulang bumigkas ng mahika. Umaagos ang luha sa kanyang mga mata habang pinapagalitan niya si Derek, sinasabing umasta ito na parang hindi man lang siya nagsikap matutong gumamit ng mahika. Nanatiling tahimik ang bida habang ibinubuhos ni Dila ang kanyang damdamin. Isinalaysay niya kung paanong lahat ng kanyang pagsisikap na matuto ng mahika ay nauwi lamang sa wala. Kahit ang pagpipinta raw ay wala ring silbi, dahil pakiramdam niya ay wala siyang galing sa kahit ano. Dahil dito, matibay ang paniniwala ni Dila na ang tanging bagay na talagang espesyal sa kanyang buhay ay ang kanyang dugong Maharlika. Dumating siya sa isang sandali ng pagninilay, hindi na niya alam kung saan na siya nabibilang. Matapos siyang pakinggan ng matiisin, binalutan ni Derek ng mana ang kanyang espada. Para sa kanya, tapos na ang walang katapusang pagsasalita, at oras na para tapusin ang lahat. Itinaas ng bida ang espada at mabilis na kumilos upang wakasan ang buhay ng dalaga, tila nagpapalim na. Bumagsak ang espada sa napakabilis na galaw. Pumikit si Dila, hinihintay ang nalalapit na kamatayan. Ngunit walang nangyari.
Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalinlangan. Nahinto ang espada ng mga tipak ng yelo. Hindi pa man niya lubos na nauunawaan ang nangyari, natagpuan ni Dila ang sarili niyang nababalutan ng yelo, na pumihil sa pagdating ng atake. Gulong-gulo, napatitig siya sa sarili niyang dalawang kamay, hindi makapaniwalang nakalikha siya ng mahika. Isinuksok ni Derek ang kanyang espada at agad nakabuo ng conclusion. Pinuri niya si Dila sa kanyang pagsisikap sa pagsubok at humingi pa ng paumanhin dahil sa kanyang pagsobra. Nakatitig lamang sa kanya si Dila, tuluyang nabigla. Ipinaliwanag ng bida na kahit hindi pa iyon ganap na mahika, kundi isang manifestasyon ng mana, nagawa pa rin niyang makalikha ng tama. Doon na sumabog ang damdamin ni Dila, umiyak siya ng malakas, humahagulgol sa harap niya. Habang bata pa ang gabi, at makalipas ang ilang sandali, nagkaroon sila ng mas mahinahong pag-uusap. Ipinaliwanag ni Derek na ang kaugnayan ni Dila ay mula sa paaralan ng kalikasan. Bagamat karamihan sa mga maharlika ay natututo mula sa paaralan ng regulasyon, ang tunay na mahika ay nahahati sa iba't ibang paraan ng pag-unawa at paghasa. Dahil kabilang siya sa paaralan ng kalikasan, natural lamang na mahirapan siya sa pagkatuto ng mahika mula sa paaralan ng regulasyon. Ikinumpara iyon ng bida sa pagsusuot ng damit na hindi angkop sa hugis ng katawan, kahit pilitin, hindi talaga babagay. Namangha si Dila sa kanyang obserbasyon at mausisang nagtanong kung paano niya nalaman ang kanyang kaugnayan sa paaralan ng kalikasan. Binanggit ni Derek ang mga pintura, kung paanong ginamit niya ang mana mula sa kalikasan upang makalikha ng mga iyon. Dagdag pa niya, karamihan sa mga salamangkero na isinilang na may kaugnayan sa paaralan ng kalikasan ay maaga talagang nakakaramdam ng natural na mana. Matapos balutan ng bukong-bukong ni Dila, sinabi ni Derek na maaari na siyang maglakad ng malaya mula noon. Ipinaliwanag niyang magiging maayos na siya dahil naging matagumpay ang unang hakbang. Nakatulong na siyang maipakita ni Dila ang mana, ngunit nilinaw niyang mas marami pang kakailanganin sa proseso ng pagtuturo. Sinabi rin niyang simula kinabukasan ay pag-aaralan na niya kung paano natural na magpalabas ng mana. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap, kahit ang pilyang prinsesa ay nagpasalamat sa kanyang bagong guro dahil naniwala ito sa kanya. Nanatiling tahimik ang mersenaryo at sinenyasan siyang bumalik na sila. Habang naglalakad, tinanong niya kung sino ang pintor ng larawang may tanawin ng paglubog ng araw. Ngunit mukhang hindi rin iyon naaalala ni Dila. Gayunman, todo ang papuri niya rito dahil nakagawa siya ng isang obra maestra. Nagtapos ang eksena sa pagdating ng gabi. Kinabukasan ng umaga, nagising si Dila na may nararamdamang daloy ng mana sa palad ng kanyang mga kamay. Sinubukan niyang ulitin ang ginawa niya kagabi, ngunit agad din itong nabigo. Bigla niyang binuksan ang pinto at muntik ng himetean sa takot ang kanyang katulong, na marahil ay inisip na bubugbugin na naman siya ng 4 na talampakang prinsesa. Nahulog ang timba at nabasa ang damit ni Dila, dahilan upang lalo pang matakot ang katulong. Tila kumbinsido ang babae na mamamatay na siya. Bagamat tiningnan siya ni Dila ng masama, wala siyang ginawa. Tahimik lamang siyang umalis at pinaalalahanan ang katulong na mag-ingat sa paglalakad. Lubos itong nakagugulat para sa dalaga, dahil ito rin ang parehong babaeng dati nananakit sa kanya na parang nagbibigay ng kombinasyong suntok ni Manny Pacquiao sa pinakamaliit na dahilan. Pati ang ibang mga katulong ay lumapit upang tingnan kung ayos lang siya, na nagtatakang isipin kung ano ang nagawa ng bagong tutor upang magbago ng ganoon ang prinsesa. Samantala, ang ating bida ay mahimbing na natutulog nang bigla niyang marinig ang malakas na katok sa pinto at ang sigaw ni Dila na tinatawag ang kanyang pangalan. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya ang munting dalaga na mariing humihiling na turuan siya kung paano magpakita ng mana. Napag-alitan pa siya ng mayordomo dahil sa kawalan ng galang, ngunit nang marinig ng matanda na nakapagpakita na siya ng mana, napatahimik ito sa gulat. Gusto ni Dila ng agarang leksyon, ngunit hindi madaling paikutan si Derek. Sinabi niyang bumalik na lamang ito sa hapon. Labis itong ikinagalit ng batang demonyo, hanggang sa nagsimula na siyang sumigaw at magwala. Ngunit si Derek ay parang isang prinsesa lamang na muling natulog na parang walang nangyari. Mabilis na kumalat sa loob ng mansyon ang balita tungkol sa pagbabago ng ugali ni Dila. Pinag-usapan ng mga katulong na wala na siyang nababasag na pinggan at wala na ring sinasaktan, kaya naisip nilang baka natulungan na nga siya ng tutor na makagamit ng mahika.
Habang naglalakad si Reg, narinig niya ang usapan at huminto upang magtanong ng detalye. Mula roon, lumipat ang eksena sa silid ng kanyang ama. Ibinunyag ni Valeria na natutunan na nga ni Dila ang pagpapakita ng mahika, bagay na kinumpirma ng punong mayordomo at ng iba pang mga lingkod. Labis itong ikinagaan ang kanyang loob dahil sa wakas ay may nakitang progreso. Ngunit si Reg ay nanatiling hindi kumbinsido at ayaw pa ring kilalanin ang nagawa ng kanyang kapatid. Pinagalitan siya ni Valerian sa mas mabagsik na tono dahil sa patuloy niyang pamumuna kay Dila sa kabila ng malinaw na pag-unlad nito. Sumagot si Reg ng malamig at lohikal, muling binanggit ang masasamang ugali ni Dila noon. Para sa kanya, hindi sapat ang maliit na resulta upang maging kampante sila, at lalong hindi yun sapat upang tuluyang isantabi ang plano na ipadala siya sa monasteryo. Samantala, ang mismong dalaga ay kasalukuyang nagmumapmap dahil sa pagkatalo, at walang ideya ang kanyang guro kung bakit. Nilinaw ni Dila na hindi siya nalulungkot kundi galit. Para kay Derek, wala naman itong pinagkaiba, kahit alin pa sa dalawang emosyon ang nararamdaman niya. Dahil muling umaasta na parang bata, inulit ni Dila na galit nga siya. Binigyang diin ni Derek na wala naman silang magagawa at hindi maaaring biglang tumalon sa mas mataas na antas. Muli siyang tinalikuran ng dalaga at inulit na galit siya, habang patuloy na kumikilos na parang isang paslit. Malamig na tinitigan ni Derek si Dila, dahilan upang mapatingin ito sa ibang direksyon sa takot. Tinanggap na lamang niya ang ideya na nakakatawa talaga ang pagmumapmak ng dalaga, kahit hindi niya alam kung bakit bigla nitong inamin iyon. Umupo siya upang pag-usapan ang mga problema sa kasalukuyang antas ng pagpapakita ng mahika ni Dila, lalo na ang panganib na maaari itong bumalik at makasama sa kanya. Binigyang diin ng mersenaryo na kasing halaga ng mabilis na pagkatuto ang sapat na pahinga, at dapat unahin ang maayos na pag-aaral. Muli na namang nagpakabrat ang dalaga at tinawag siyang, nakakabagot na guro ng mahika, sabay biro at panunukso. Nainas ang ating bida sa kanyang pang-aasar at pinaalalahanan siya sa isa pa niyang panig, kung paano niya siya madaling maturuan, tulad ng ginawa niya noon sa kagubatan. Ayaw nang muling maranasan ni Dila ang sakit na iyon, kaya pumayag siyang sumunod at bumalik sa kanilang leksyon. Nilayo ni Derek na tulungan siyang maipakita ang mahika hanggang sa balang araw ay maabot niya ang antas ng one-star magic. Ipinaliwanag niya na ang paaralan ng ilang ay walang sariling sistema, kaya ito ang perpektong lugar para sa sariling pag-aaral, dahil pinahahalagahan nito ang kalayaan. Matibay ang paniniwala ni Derek na ang ugali ng munting maharlika ay angkop sa paaralan ng ilang. Bagamat nalito si Dila sa kanyang sinabi, pinasimple niya ito sa pagsasabing ang malaya nitong espiritu ay bagay na bagay sa naturang paaralan. Idinagdag pa niya na isinilang din siya na may dugong maharlika ng Duplain, kaya likas na malaki ang kanyang potensyal. Nang marinig ang papuring iyon, namula ang dalaga dahil sa pagtawag sa kanyang espesyal. Tiniyak ni Derek na ang pader ng yelong ginawa niya noong isang araw ay malinaw na patunay na umaapaw siya sa talento sa mahika. Nadala si Dila sa tuwa at gusto ng ituring na isang henyo, ngunit pinaalala ng ating bida na hindi pa siya ganoon kagaling, dahilan upang muli siyang menas. Habang pinapanood silang mag-aral, labis na nainas si Reg sa hindi malamang dahilan, na tila nagpapakita ng matinding galit sa pag-unlad ng kanyang kapatid. Kinabukasan, biglang pumasok si Dila sa silid ng ating bida at masiglang ipinakita ang kanyang progreso sa pagpapakita ng mahika. Sinikap niyang makuha ang kanyang atensyon. Lumipas pa ang mga sumunod na araw, at patuloy na umuunlad ang pag-unawa ni Dila sa mahika, habang ang kanyang guro ay nananatiling kalmado at tila mas gusto lamang magbasa ng kanyang libro. Tinukso siya ni Dila dahil sa pagiging tamad at sa pagbabasa lang ng mga aklat ng mahika ng libre, nang hindi man lang siya binibigyan ng sapat na oras. Sumang-ayon pa si Derek sa kanyang obserbasyon tungkol sa sitwasyon. Sa huli, hinayla siya ni Dila upang ipakita pa ang kanyang mas malaking pag-unlad sa pagpapakita ng mahika. Sa sumunod na eksena, mag-isa si Valeria na nakatayo habang naghihintay ng bisita. Bumukas ang pinto at pumasok si Derek, ang taong matagal na niyang gustong makausap. Nang makaupo na silang dalawa, may pag-usisang tinanong ni Valerian ang tungkol sa progreso ni Dila. Ipinaliwanag ni Derek na mabilis ang pag-unlad nito, kahit na magtatagal pa bago niya maabot ang antas ng one-star magic. Nang marinig iyon,
ibinunyag ni Valerian na inaasahang babalik ang kanilang ina sa susunod na linggo, at nais niya itong bigyan ng babala tungkol sa ugali nito. Ipinaliwanag niyang hindi bukas ang isipan ng babae, at sa pangkalahatan ay kinamumuhian ng mga maharlika ang ideya na ang mga karaniwang tao ay umaangat sa mas matataas na posisyon. Alam ni Valerian na pamilyar na si Derek sa ganitong uri ng realidad. Dahil dito, nagtanong si Derek kung iyon lamang ba ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Nagkaroon ng katahimikan at kaunting pag-aalinlangan bago tumayo si Valerian. Ipinaliwanag niya na siya ang nakatakdang maging susunod na pinuno ng pamilya, isang posisyong nangangailangan ng buong pagtanggap sa lupain at sa lahat ng taong kabilang dito. Para sa kanya, mahalaga ang pagiging tapat sa bawat miyembro ng pamilya. Ngunit sa kasalukuyan, pakiramdam niya ay hindi niya maabot ang puso ng isang tao. Kahit gusto niyang magkapareho ang damdamin at hangarin ng lahat, alam niyang iba ang katotohanan. Ninas na si Derek sa paligoy-ligoy na pahayag at hiniling na sabihin na niya ng direkta ang tunay na pakay. Humarap si Valerian sa kanya na may lungkot sa mukha at inamin na hindi na siya pinapansin ng kanyang bunsong kapatid at ayaw na nitong makipaglaro sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto ng ating bida na tila nasasayang lamang ang kanyang oras. Nagpatuloy si Valerian sa pagsasalaysay kung paano sila dating laging magkasama at naglalaro noong mas bata pa si Dila, at kung gaano siya nasasaktan na ngayon ay napakalayo na ng loob nito sa kanya. Nakiusap siya kay Derek na tulungan siya, nabigyan siya ng pagkakataong maibalik ang dating Dila na malapit at masayahin. Hindi alam ni Derek kung bakit siya tinatanong ng ganito, ngunit ang totoo, siya lamang ang taong talagang pinakikinggan ng dalaga. Upang mas lalong ipakita ang kanyang damdamin, inilabas pa ni Valerian ang isang manikang ginawa niya na kahawig ng kanyang kapatid. Sa totoo lang, isa ito sa pinakapangit at pinakapangit tingnang manika na nakita ng ating bida. Tinitigan lamang niya si Valerian nang may ekspresyong pa ng pagtataka, na parabang tinatanong kung seryoso ba ito, at kung sinusubukan ba nitong sampiin ang sariling kapatid. Lumipas ang isang linggo at dumating na ang ina. Ang babaeng ito ay labis na nausisa sa binatang guro ng mahika na nakatutulong sa kanilang anak. Ipinakilala ni Miriela ang sarili ng magalang at nag-alok ng isang nararapat na regalo mula sa angkan ng Duplain. Ngunit diretsahang sinabi ni Derek na hindi siya kabilang sa kahit anong angkan at isa lamang siyang simpleng karaniwang tao. Halos atakihin sa puso ang babae sa revelasyong iyon. Balikan ang isang linggo bago nito. Ipinahayag ng unang ginang na si Aiselin ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa pagpili ng isang mahusay na guro tulad ni Derek. Bilang nakatatandang kapatid, nais sana niyang manatili sa tabi ni Dila. Ngunit marami siyang responsibilidad na kailangang asikasuhin sa Ebelstein. Dahil dito, ipinagkatiwala niya kay Derek ang tungkulin ng pag-aalaga at paggabay sa kanyang kapatid. Nauunawaan ni Derek ang mga responsibilidad na iyon, habang si Jaden naman ay naniniwalang dapat sana ay mas nagpakita siya ng sigla at nagbigay ng mas masiglang sagot. Kalaunan, tinapos na nilang dalawa ang pag-uusap kasama siya at umasa na matatapos agad ni Derek ang kanyang gawain upang makabalik na siya sa Ebelstein. Umalis ang karwahe, doon biglang may naalala si Aiselin na isang mahalagang bagay, nakatakdang umuwi ang kanilang ina sa susunod na linggo, at tuluyan niyang nakalimutang ihanda si Derek sa magiging reaksyon nito. Nagtaka si Jaden kung talagang ganoon iyon kahalaga, dahil simpleng pagbabalik lang naman iyon. Ngunit sa kaibuturan ng loob ni Aiselin, may sapat siyang dahilan upang mag-alala. Pagdating kay Miriela, para siyang mismong Diyosa ng galit. Sa katunayan, ang Diyosa ng galit ay kasalukuyang rumaraga sa patungo sa silid ng kanyang asawa, pasigaw na pinagsisisigawan ito dahil pumili raw ito ng isang karaniwang tao bilang guro ni Dila. Nanatiling kalmado ang lalaki at pinatahimik siya, hinihiling na hinaan niya ang boses. Ngunit sinigawan pa rin siya ng kanyang asawa, binabanggit ang maselang kalagayan ni Dila at kung paanong ito ang kanilang pinakamamahal at bunsong anak. Sa puntong iyon, maiisip ng sinuman na tila kinasusuklaman ng duke ang sarili niyang buhay, dahil paano niya nakayanang magkaroon ng 4 na anak sa babaeng ito. Gayunman, inamin din niya ang sarili niyang pag-ayaw sa mga karaniwang tao. Ngunit sa sitwasyong iyon, wala na silang ibang mapagpilian. Lahat ng naunang guro ay sumuko na sa pagtuturo kay Dila. Hindi pa rin makapaniwala si Miriela na isang karaniwang tao ang kanilang huling alas, isang mersenaryo pa nga.
Binigyang diin ng kanyang asawa ang kahalagahan ng mahusay na pagtuturo at ipinaliwanag na personal na inirekomenda si Derek ni Aiselin. Ngunit hindi pa rin nasiyahan si Miriela. May sarili siyang pamantayan na nais sundin, at bigla niyang naalala si Flam, ang tiyuhin ni Dila at kapatid ng kanyang ama. Maaari raw nitong gampanan ang papel bilang guro kapalit ng bagong Solta. Ngunit malinaw na katawa-tawa ang ideyang iyon, dahil namamahala si Flam sa isang buong teritoryo. Kakailanganin niyang iwan ang lahat ng responsibilidad na iyon para lamang magturo ng isang bata. Guguho ang Ebelstein kung gagawa sila ng padalos-dalos na desisyon. Ngunit mas inaalala ni Miriela ang tingin ng lipunan. Binatikos niya kung paanong kasing halaga ng kakayahan ng reputasyon, kahit sa usapin ng pagtuturo. Hindi niya matanggap ang ideya na isang karaniwang tao na walang kilalang angkan ang magtuturo sa kanilang anak, dahil gagawin lamang nitong katawa-tawa si Dila sa mata ng mataas na lipunan. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Valerian, pinutol ang pagtatalo at sinabing hindi na kailangang palakihin pa ang usapin. Ngunit si Miriela ay isang babaeng matatag sa sariling paniniwala at hindi talaga umatras. Maya-maya, may isa pang sumali sa pag-uusap. Naniniwala siyang ang tanging solusyon ay subukan ang kakayahan ng karaniwang guro upang malaman kung karapat-dapat ba talaga ito kay Dila. Ang taong iyon ay si Reg, ang tinuturing na tagapagligtas ni Miriela, isang taong kinamumuhian si Dila at hindi rin gusto ni Valerian. Ipinunto ni Reg na ang pag-angat ng mga karaniwang tao sa mahahalagang posisyon ay hindi dapat basta ipinagdiriwang, kaya nararapat lamang na taglay nila ang tamang kakayahan. Hiniling niya sa kanyang ama na payagan siyang subukan si Derek sa isang labanang mahika. Ngunit sapat na iyon para sa patriarka ng pamilya, na nagsabing wala ng duda na isang makapangyarihang salamangkero ang mersenaryo. Hindi pa rin sumuko si Reg at sa halip ay iminungkahing si Dila ang subukan. Gusto niyang makita kung gaano kahusay ang pagtuturo ni Derek sa kanya. Mahalaga raw ang resulta, kaya nais niyang makipaglaban kay Dila upang malaman kung may naging progreso ba ito. Sa pagkakataong ito, walang tumutol sa kanyang mungkahi, at lumabas na tila si Reg ang nagwagi sa argumento. Hinabol ni Valerian si Reg at pinagalitan ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa mga katawa-tawang ideya nito. Ngunit nanatiling matigas si Reg at hindi pa rin naniwala sa sinasabing pagbabago ng puso ni Dila. Mariin niyang ibinintang sa kanya ang lahat ng kasalanan nito sa nakaraan. Ipinaalala ni Valerian sa kanya na kapatid pa rin nila ang dalaga at hindi nila maaaring basta na lamang baliwalain ito ng walang dahilan. Nagalit si Reg at nagsimulang sumigaw, iginiit na ang sarili nilang dugo ang dahilan kung bakit unti-unting gumuho ang kanilang angkan. Para sa kanya, kung may isang mahina at duwag na tulad ni Dila ang mapapabilang sa mas mataas na lipunan, tiyak na mapapahamak silang lahat. Hindi makapaniwala si Valerian na ganoon pala kalupit ang tunay na nararamdaman ng kanyang kapatid. Samantala, umalis si Reg na kumbinsidong tama siya, at naniwalang ang tanging paraan upang harapin ang kanilang mapanirang bunsong kapatid ay ang panatilihin itong nakahiwalay. Sa sumunod na eksena, bumalik ang kwento kina Dila at Derek. Maagang binuksan ni Dila ng malakas ang pinto ng silid ni Derek, dahilan upang tanungin niya kung ano ang nangyari. Isang balumbon ang biglang lumitaw sa ibabaw ng kanyang aklat, at habang binubuksan niya ito, ipinaliwanag ng pilyang prinsesa na kung matatalo siya sa tunggalian, mawawala ang bago at magarang trabaho ni Derek. Alam na ng mersenaryo ang tungkol sa duelo at nauunawaan niyang isang one-star mage si Reg, kaya napakaliit ng tsansa nilang manalo. Muli siyang sinigawan ni Dila at pinaalalahanan na mawawalan siya ng trabaho kung wala siyang gagawin tungkol sa nalalapit na laban. Ipinaliwanag ni Derek na likas sa trabaho niyang bilang mersenaryo ang matanggap ng kontrata, kunin ang bayad, at pagkatapos ay lumipat sa susunod na gawain. Sa ngayon, marami na siyang kinita, kaya wala siyang dahilan upang labis na mag-alala tungkol sa duelo. Ngunit ang pag-aalala ay malinaw na nagmumula kay Dila, na mukhang nalungkot sa pagiging walang pakialam niya. Lumipas ang isang linggo, at dumating ang araw ng opisyal na duelo sa lugar ng labanan ng pamilya Duplain. Nagtipon ang lahat ng mahahalagang maharlika at ang kanilang mga tagasunod upang masaksihan ang pangunahing laban. Mula sa unang tingin, maayos na sinalubong ng mersenaryo at guro na si Derek ang mga panauhin. Namangha ang pinuno ng angkan sa kung gaano kakalma si Derek,
dahilan upang magtaka siya kung ganoon ba talaga kataas ang tiwala nito sa pag-unlad ni Dila. Humanga siya sa asal ng binata at mas lalong naniwala na hindi pa nila dapat paalisan ang mersenaryo. Mula sa kabilang panig, dumating si Rhaeg, ang binatang may malalim na suliranin pagdating sa kanyang kapatid na babae. Marangal ang anyo niya sa kanyang kasuotan, at buong paninindigan niyang ipinangakong dudurugin si Dila ng tuluyan, upang maparusahan ito sa lahat ng nagawa niya noon. Mula sa kabilang panig, humakbang palabas ang bunsong kapatid na kilala sa pagiging mainitan ang ulo. Naalala ni Dila ang naging pag-uusap nila noon ni Derek, kung saan diretsahan nitong sinabi na mabilis na umuunlad ang kanyang mahika. Ibig sabihin, malapit na siyang umabot sa antas ng paggamit ng one-star magic, hindi lamang dahil sa pagsasanay, kundi dahil na rin sa likas niyang talento bilang may dugong daplane. Noong una, hindi niya naunawaan kung bakit bigla na lamang binanggit iyon ni Derek. Ngunit may dahilan pala, ipinaalala sa kanya ni Derek ang kanyang ugnayan sa paaralan ng ilang, isang paaralan na nakatuon sa sariling pag-aaral at sa paghahanap ng natatanging paraan ng pagkatuto, sa halip na umasa lamang sa mga pamamaraang ipinapasa mula sa nakaraan. Sa puntong iyon, pamatak ang kanyang mga luha at sinigawan niya si Derek, tinatawag na napakadilim at napakalungkot ng mga sinasabi nito. At doon niya tuluyang inamin ang totoo. Ang parehong maharlikang babae na dati tinrato siya na parang basura, ngayon ay nakiusap na manatili siyang guro niya. Nais niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mahika sa ilalim niya, at mariing tinanggihan ang ideya na tumanggap pa ng ibang maestro. Nang marinig iyon, humarap si Derek at ipinaliwanag na wala siyang alam kahit isang tuntunin tungkol sa mga duwelong mahika, lalo na't hindi pa siya kailanman nakipaglaban sa mga maharlika. Gayunman, tiniyak niyang kaya niyang turuan si Dila ng wastong pakikipaglaban at kung paano manalo sa nalalapit niyang laban. Kaya itinuloy niya ang tanong, gusto ba talaga niyang manalo? Sa sandaling iyon, bumalik sa alaala ni Dila ang mga mapanghusgang tinig, ang mga taong dati nanlalait at tumatawa sa kanya noong bata pa siya dahil hindi siya marunong gumamit ng mahika. Para sa kanila, ang mismong pag-iral niya ay isang kahihiyan sa kanilang angkan. Tinawag siyang walang silbing may dugong maharlika. Pinuri nila si Aiselin at ang iba pang mga anak ng dakilang duke, at sinabing mas mabuti pang walang anak kaysa magkaroon ng isang walang kwentang bata. Kinanday ng galit at ng pagnanais na patunayan na mali silang lahat, sumang-ayon si Dila sa mungkahi ni Derek. Gusto niyang manalo, at dumating ang sandali ng katotohanan. Humakbang siya papasok sa arena, hindi na bilang nakababatang kapatid ni Rhaeg, at hindi na rin bilang bunsong anak ng angkan ng daplane. Sa halip, tumayo siya roon sa sarili niyang pangalan, bilang estudyante ng isang mersenaryo, at bilang isang mago. Habang magkatapat silang dalawa sa gitna ng arena, naglinis ng lalamunan ang butler at ipinaliwanag ang mga patakaran. Ayon sa kanya, susundin nila ang sparring rules ng mga high-rank mage ng Ebelstein. Sinabi niya na kung alinmang panig ang unang magpaandar ng Protective Magic Circle ni General Pelham ay agad na idedeklarang talo. Pagkatapos ng anunsyo, pinayagan na silang magsimula. Ipinaliwanag din na ang Protective Magic Circle ni General Pelham ay isang mamahaling accessory na kusang nag-a-activate bago pa makatanggap ng matinding pinsala ang nagsusuot nito. Pinapawalang bisa nito ang spell na tatama sana sa kanila. Doon napagtanto kung paano lumalaban ang mga maharlika, umaasa sila sa mamahaling kagamitan. Tunay ngang maginhawa ang maging mayaman, para bang naglalaro lamang sila gamit ang pera. May takdang oras na 10 minuto ang laban. Napansin na balak ni Rhaeg na tapusin ito bago pa maubos ang oras. Agad siyang nagsimula sa pagbigkas ng isang malakas na spell. Bahagya pa raw siyang nakaramdam ng awa para kay Dila, ngunit inisip niyang mas mabuti nang manatili ito sa annex. Pagkatapos, nagpakawala siya ng isang makapangyarihang wind slash. Sa una, hindi gumalaw si Dila. Ngunit bigla siyang umiwas sa huling sandali. Dahil dito, nina si Rhaeg at agad gumamit ng mas maraming mahika upang magpakawala pa ng dalawang sunod na atake. Sa gilid, inisip ni Derek na kaya naman ni Dila ang one-star magic ng walang hirap. Ngunit mukhang baguhan pa ito sa totoong labanan. Napansin niyang pilit nitong binabago ang direksyon ng atake upang matamaan ang target, kaya siguradong malakas sa mana ang konsumo nito. Mabilis na nagtayo si Dila ng ice wall upang harangin ang kasunod na mga strike.
Gayunman, inisip ni Reg kung hanggang kailan tatagal ang maliit niyang teknik. Para sa kanya, tsamba lamang iyon, isang bagay na kaya niyang basagin gamit ang mas matinding lakas ng apoy. Habang pinagmamasdan ng paparating na mga atake, naalala ni Dila ang sinabi ni Derek. Ipinaliwanag nito na iba lumaban ang mga mercenary kumpara sa mga maharlika. Hindi nila itinuturing na mahalaga ang pagiging patas. Ang tanging layunin nila ay ang manalo. Malayo raw ito sa karaniwang duel ng mga noble. Alam niyang kahit manalo siya, tiyak na may masasabi pa rin ang iba laban sa kanya. Ngunit kaya pa rin niyang lumikha ng isang wakas kung saan siya ang magtatagumpay. Nang tanungin kung handa ba siyang tanggapin ang ganitong resulta, agad na pumayag si Dila. At ngayon, buo na ang kanyang pasya, mananalo siya anuman ang mangyari. Habang sunod-sunod na dumarating ang mga wind strike, patuloy lamang na umiiwas si Dila. Ipinaliwanag na sa hanay ng mga mercenary, may mga nagtatagumpay kahit mas mahina sila kumpara sa kalaban. Karaniwan, ang mga taong iyon ay hindi basta nakikipag-duel, talagang nakikipaglaban sila. Muling iniba ni Reg ang direksyon ng kanyang atake, ngunit muli itong sumablay. Ayon kay Derek, ang ibig sabihin ng tunay na laban ay ang pagkontrol sa buong battlefield. Ginagamit nila ang paligid at ang mismong terrain bilang sandata. Lahat ng paraan ay ginagawa nila para manalo. Sinasamantala pa nila ang kahit napakaikling sandali na bumababa ang bantay ng kalaban. Isa pang atake ang hinarang ni Dila. Sa isip ni Reg, doon na iyon magtatapos nang biglang may malakas na pagsabog na bumagsak sa likuran niya. Hindi man lang natinag si Derek, ngunit napasigaw si Miriela at inutusan ang butler na itigil agad ang duel. Sinabihan siya ni Duplain na tumahimik at maupo dahil hindi pa tapos ang laban. Iginiit ni Miriela na nakita rin nito ang nakita niya, tinamaan si Dila ng atakeng iyon. Ngunit sinabi ni Duplain na mali siya. Nakatingin siya kay Derek at hindi man lang ito kumurap. Marahil, inaasahan na nitong ganito kalaki ang paglago ni Dila. Mula sa alikabok na siya mismo ang lumikha, naglakad si Reg. Sigurado siyang dapat tumama ang huling atake. Bigla siyang nagtaka, nasaan na siya? Maya-maya, may naramdaman siyang paparating mula sa ibaba. At tama nga siya, may biglang strike na halos tumama sa kanya. Napatingin siya sa butler, iniisip na dapat ay talo na si Dila dahil umalis ito sa platform. Ngunit umiling lamang ang butler, hudyat na teknikal na nasa loob pa rin siya. Malamang ay hindi man lang naisip ng mga maharlika na may gagamit ng ganitong simpleng paraan sa isang noble duel. Bigla, may isa pang strike na sumulpot. Sinundan pa ito ng isa, at isa pa. Hindi na makita ni Reg kung nasaan si Dila. Sa ganitong sitwasyon, mahirap siyang tamaan. Sa kabilang banda, sapat na para kay Dila na makaisa lamang ng tama. Napagtanto ni Reg na hindi ito ang paraan ng pakikipaglaban ng isang noble. Sa mga siwang na ginawa ni Dila, niselayan niya ang nagliliyab na tingin sa mga mata nito. Parang nakita na niya ang ganoong titig noon. Iyon din ang tingin ni Derek nang hablutin siya ni Valerian sa kwelyo. Naintindihan ni Reg na hindi kayang maisip ni Dila ang ganitong plano ng mag-isa. Sigurado siyang may kinalaman si Derek dito. Sa isip niya, panahon na para maging seryoso. Hinubad niya ang kanyang balabal at nagpasya na sabayan ang maliit na plano nilang iyon. Nang haborin ni Reg ang kanyang balabal, hindi makapaniwala si Miriela sa ginawa ni Dila. Sinabi niyang pumasok ito sa ilalim ng platform, sa gitna ng alikabok at mga durog na bato. Agad niyang tinanong si Duplain kung ano ang ginagawa nito at bakit hindi pa niya itigil ang laban. Ngunit tumanggi si Duplain. Ayon sa kanya, wala namang nalalabag na patakaran, kaya dapat ay panuurin pa nila ng kaunti. Sa isip niya, mas lalo pang naging kapana-panabik ang nangyayari. Samantala, umupo si Dila sa ilalim at nagtuon ng buong konsentrasyon. Unti-unti niyang sinimulang makita ang daloy ng mana sa paligid. Sa sandaling maghahanda pa lamang si Reg na muling mag-cast, agad siyang nagpakawala ng isa pang ice pillar patungo rito, na napilitang umiwas. Halatang naiirita na si Reg dahil sa paa niya ito pinupuntirya tuwing magsisimula siyang mag-incantation. Hindi siya maaaring matalo sa ganitong paraan. Nagmasid siya sa paligid, naghahanap ng maaaring magamit. Biglang napako ang tingin niya sa Halijing may hawak ng watawat ng kanilang pamilya. Napansin ni Dila na biglang huminto ang daloy ng mana, palatandaan na may binabalak si Reg.
Anuman ang gawin nito, sigurado siyang sa susunod na magsimula itong mag-incantation ay mahuhuli niya ito. Bahagyang nabahala ang butler nang makita ang young master na umakyat sa halijing kanina pa nito tinitingnan. Sa ganitong distansya, hindi dapat kayang maramdaman ni Dila ang mana niya. Ngunit mahirap mag-cast ng spell mula roon. Gayunpaman, may isa pa siyang paraan. Nagtipon si Reg ng napakaraming mana sa kanyang kamay, tila balak wasakin ang buong platform. Bigla niyang pinakawala ng isang mana arrow patungo sa dulo ng haligi. Nagkadurog-durog ito hanggang sa tuluyang mabiyak sa dalawa. Kasabay ng pagbagsak ng haligi, tumalon si Reg at hinayaang bumagsak ng malakas ang haligi sa gitna ng arena. Napasinghap si Miriela at sumigaw sa takot para sa kanyang anak. Nang hamupa ang alikabok, nakita nilang maayos pa naman si Reg. Sandali siyang napatigil upang maibalik ang linaw ng kanyang paningin dahil nayayanig pa ang katawan niya sa ginawa. Maya-maya, may namataan siyang anino sa di kalayuan at agad siyang nagpakawala ng isa pang mana arrow patungo roon. Nakita ni Dila ang paparating na pana at sinubukan niya itong i-dispel, ngunit kulang ang abot ng kanyang kapangyarihan. Napilitan siyang umiwas at tumakbo. Alam na alam ni Reg na may kalamangan siya sa malapitan. Sa isip niya, sapat na ang isang maayos na tama upang matapos ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumugod si Dila at sinipa siya ng malakas sa dibdib. Napaluhod ang mapagmataas na si Reg at napahawak sa dibdib habang sumisikip ang kanyang paghinga. Hindi pa doon nagtapos si Dila. Dumampot siya ng buhangin at ibinato ito sa mga mata ni Reg bago tuluyang umakyat mula sa sirang sahig pabalik sa arena. Habang pinupunasan ni Reg ang kanyang mga mata, ramdam ang matinding inis. Pagsipa, pagbato ng buhangin, lahat na ng paraan ay ginagawa ni Dila. Alam niyang ubos na ang mana nito. Ginagawa nito ang lahat para lamang manalo, kahit alam nitong tila imposible. Sa sarili niya, inamin ni Reg na ang duel na ito ay isang laban upang patunayan ni Dila ang kanyang halaga. Bilang kapatid, hindi niya hahayaang mapahiya ito. Kaya umakyat din siya mula sa wasak na sahig. Handa na si Dila sa kanyang pagbabalik, kahit may dugo na siyang tumutulo. Naalala niya ang sinabi ni Derek, isipin ang magic na parang mga brushstroke sa isang painting. Ang mana ang pintura, at ang pagcast ng spell ang kanyang maaasahang brush. Kailangan lang niyang tipunin ang malayang lumulutang na pintura, gamit ang kanyang brush upang makabuo ng isang buong larawan. Iyon ang maaaring maging kahulugan ng magic para sa kanya. Noon, pinanood lamang niya iyon ng may paghanga at kuryusidad. Ngunit ngayon, naunawaan na niya ang ibig sabihin. Unti-unting nagliwanag ang kanyang katawan habang bumabalot sa kanya ang mana. Kung ang mana ang pintura at ang spells ang brush, naramdaman niya ito ngayon sa dulo ng kanyang mga daliri. At sa wakas, ginamit niya iyon upang gumawa ng isang sibat, kasabay ng paglikha ng iba pang matutulis na ice shard. Namangha ang butler at labis na nagulat si Miriela nang makita nilang kahit papaano ay nakagamit si Dila ng one-star magic. Napansin din iyon ni Reg. Malinaw na mga ice spear ang hawak niya. Sa isip ni Reg, dahil nagawa na ito ni Dila at kaya na niyang tumayo ng may dangal, wala na siyang dahilan para magpigil pa. Gayunpaman, naniniwala pa rin siyang hindi magbabago ang magiging resulta ng laban. Nagpalitaw siya ng maraming mana arrow sa kanyang tabi. Iniisip niyang kahit sa antas ng one-star magic ay lamang pa rin siya. Mauuna niya itong tamaan bago pa siya matamaan, at doon matatapos ang laban. Biglang inihagis ni Dila ang kanyang sibat patungo kay Reg. Kasabay nito, nagpakawala rin si Reg ng sunod-sunod na mana arrow patungo sa kanya. Nagsalpukan ang dalawang atake at lumikha ng isang malakas na pagsabog ng mana na ikinagulat ng lahat. Nang hamupa ang alikabok, dalawang bagay ang agad napansin. May isang protection barrier na na-activate, at kapwa pagod na pagod ang dalawang magkalaban. Tahimik lamang na nanood si Derek, halos walang emosyon sa mukha. Sa sandaling iyon, tila nagbalik sa alaala ang nangyari isang taon na ang nakalipas, noong kasagsagan ng Tagsibol. Naglalakad noon si Duplain sa loob ng kanilang estate habang ibinabalita ng butler ang isang liham tungkol sa nalalapit na social gathering. Habang naglalakad siya, napadaan siya sa silid ni Dila at nakita itong mag-isang nakaupo sa upuan. Malungkot ang ekspresyon nito, isang lungkot na hindi dapat makita sa isang batang tulad niya.
Alam ni Duplay na kahit pilitin niya itong hilahin palabas sa ganoong kalagayan, malamang ay babalik din ito roon. Bumalik sa kasalukuyan ang lahat ng tuluyang lumino ang resulta ng pagsabog. Ang barrier ni Dila ang nag-activate. Habol ang kanyang hininga, at ang kanyang sibat ay lumampas lamang ng ilang pulgada. Kahit si Reg ay aminadong muntik na iyon. Hindi masyadong nag-react si Derek. Bahagya lamang niyang ibinaba ang kanyang ulo, tanda ng pagkatalo. Biglang bumuhos ang mga pinipigil na emosyon ni Dila at napaiyak siya. Patuloy na nanunood si Duplain. Ang babaeng matanda sa kanyang tabi ay galit na nagtanong kung ano ang iniisip niya. Ayon dito, ang ganoong marumi at bastos na paraan ay hindi dapat tawaging magic score, isa raw itong insulto sa mismong mahika. Ngunit hindi siya pinansin ni Duplain. Ang buong atensyon niya ay nasa kanyang umiiyak na anak. Sa isip niya, naalala niya ang panahon na sumabak siya sa digmaan. Ipinakilala niya noon ang kanyang sarili sa hari at nagsabing isang karangalan ang maglingkod sa The King. Narinig na raw ng hari ang marami tungkol sa kanya mula sa kanyang ama. Noon, ang kanyang mga mata ay puno ng ambisyon. Ngayon, nakita niya ang parehong apoy sa mga matang luhaan ni Dila. Hindi man siya nanalo, malinaw na malaki ang ipinagbago ng kanyang ekspresyon. Ang mga kasambahay na dati takot sa kanya ay agad lumapit, nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sinabi ng isa na kailangan siyang gamutin kaagad. Ngunit tumanggi si Dila. Dahan-dahan siyang lumapit kay Reg, na hindi na makatingin sa kanya. Sinabi ni Reg na maayos ang ipinakita niyang laban. Bahagyang yumuko si Dila bilang tugon at tumalikod. May isang kasambahay ang nagsabing sasamahan siya pabalik sa kanyang silid, ngunit muli, hindi sila pinansin ni Dila. Dumiretso siya kay Derek. Nanginginig ang kanyang ibabang labi habang patuloy ang pag-agos ng luha. Muli niyang hinawakan ang lelayan ng kanyang palda at inamin na natalo siya, at humingi siya ng paumanhin. Tiningnan siya ni Derek sandali bago tumayo. Sinabi niyang ayos lang iyon. Normal lang ang matalo, bahagi iyon ng buhay. Ngunit dapat daw niyang gamitin ang pagkadismaya na iyon upang umangat pa at maging mas malakas kaysa dati. Pagkarinig nito, lalo pang napaiyak si Dila. Ang mga kasambahay ay hindi man kumikilos, ngunit ramdam ang awa para sa kanya. Dumating si Miriela at agad siyang niyakap. Hindi raw siya makapaniwalang pinagdaanan ni Dila ang lahat ng iyon. Sigurado raw na napakahirap ng kanyang naranasan. Ngunit tapos na ang lahat ngayon. Kailangan na raw siyang magpagamot agad. Sumang-ayon si Dila na magpagamot. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha, tahimik siyang pinagmamasdan ni Miriela. Ngunit maya-maya, agad itong lumapit kay Derek, ang taong halos hindi pa niya kilala, at nagsimulang sumigaw. Tinawag niya itong bastos at walang modo. Tinanong niya kung naiintindihan ba nito ang ginawa niya. Ano raw kung naturuan niya si Dila ng one-star magic? Ipinagyayabang ba niya iyon? Bigla niya itong sinampal, saka hinablat ang balabal at nilapitan palalo. Wala raw itong itinuro kundi mumurahing at maruruming taktika. Dinungisan daw nito ang kadalisayan at dangal ng kanyang anak. Muli niya itong sinampal habang patuloy ang pagsigaw. Sinabi niyang may isang mundo na hindi man lang alam ng mga mababang uri na tulad niya, isang mundong may halaga at may dapat ingatan. Kahit ang mga tulad niya ay dapat marunong rumspito sa dangal na iyon. Nang mapansin niyang papalapit si Duplain, sinabi niyang nakita rin nito ang nangyari, hindi ba? Hindi raw iyon tunay na magic spear. Ang itinuro raw ni Derek kay Dila ay puro karumihan. Paano na raw lalaki ang kanyang anak kung ganoong mga bagay ang laman ng isipan nito? Biglang sinampal ni Duplain si Miriela. Tinanong niya kung hindi ba nito napapansin na siya ang kumikilos ng pinakabastos sa sandaling iyon. Hindi raw niya maintindihan kung bakit ipinagtatanggol nito ang isang karaniwang tao. Sumagot si Duplain na oo, isa nga itong commoner, ngunit ito ang guro ng kanilang anak. Mayroon bang magulang sa buong mundong ito na gagawa ng ganoon sa guro ng sarili nilang anak? Humingi siya ng paumanhin kay Derek at sinabing sana ay patawarin nito si Miriela. Bawat magulang ay may kanya-kanyang paraan ng pagmamahal sa anak. Tahimik lamang si Derek bago nagsabing ayos lang iyon. Pagkatapos, sinabi ni Duplain na may kailangan silang pag-usapan ng pribado sa kanyang study. Habang pinagmamasdan silang papalayo, puno ng galit ang mga mata ni Miriela. Sa isip niya, mas mabuti pa sanang sinampal niya ito ng mas malakas. Sa loob ng study, gaya ng nakasanayan,
nagsimulang magsulat si Duplain. Habang ginagawa iyon, sinabi niyang kahanga-hanga ang pagpapalaki ni Derek kay Dilla. Bilang pinuno ng estate, nararapat lamang na bigyan niya ito ng angkop na gantimpala. Ipinaliwanag niyang ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang commoner ay 3 stars. Tinanong niya kung iyon ba ang nais ni Derek. Nagulat si Derek, ngunit tama ang hula ni Duplain. Para bang mas kilala pa siya nito kaysa sa sarili niya. Isa itong 5-star mage at isang Grand Duke ng bansa, isang makapangyarihang tao. Kapag nagbigay ito ng ganitong pagkakataon, hindi yun dapat palampasin. Kaya pumayag si Derek, dahil nais din naman niya iyon. Idinagdag ni Duplain na hindi basta-basta ang nagawang pagtuturo kay Dilla ng 1-star magic. Ngunit sa mataas na lipunan ng Ebelstein, hindi sapat ang ganoong tagumpay upang mabuhay ng matatag. Sumagot si Derek na marami namang tao sa estate ang maaaring gumabay kay Dilla ngayon. Dahil nahanap na nito ang tamang pakiramdam sa paggamit ng magic, mas lalo pa itong uunlad. Ngunit sinabi ni Duplain na hindi basta instructor ang kailangan ng kanyang anak, kundi isang tunay na guro. Itinigil niya sandali ang pagsusulat at tinitigan si Derek. Ayon sa kanya, bilang isang commoner, napakalaki ng ambisyon nito, ngunit hindi man lang ito pinapayagang mangarap ng ganoon kataas. Sa isip ni Derek, hindi naman sila gaanong nag-uusap noon, hindi ba? Ngunit nagpatuloy si Duplain. Tinanong niya kung alam ba nito kung gaano iyon kainsulto sa mga maharlika. Gayunpaman, handa siyang magbulag-bulagan dahil sa mga nagawa nito. Napagtanto ni Derek na kahit hindi nila diretsahang napag-usapan, malinaw na ang tingin ni Duplain sa kanya ay lampas pa sa 3 stars, kahit 4 stars. Iyon ang dahilan kung bakit isa siyang nakakatakot na tao, at isang posibleng target ng iba. Sa huli, sinabi ni Duplain na kung tunay ngang tinanggap niya ang ganitong hangarin, hindi siya maaaring manatili roon ng matagal. Malamang ay handa na siyang umalis, hindi ba? Kinumpirma ni Derek ang hinala ni Duplain. Sinabi naman ni Duplain na ayaw niyang magkunwaring walang alam sa malalaking ambisyon nito. Ngunit kahit ganoon, kailangan pa rin itong turuan si Dilla ng kaunti pang panahon. Kaya nais niya itong bigyan ng pinakamataas na antas na pinapayagan para sa isang commoner, ang realm ng 3-star magic. Dahil dito, nabigyan si Derek ng access sa isang malawak na library. Nang basta na lamang siyang pumili ng isang aklat ng mahika at basahin iyon sandali, napahanga siya. May mga taong inuubos ang buong buhay nila para lamang makakuha ng isang 2-star spellbook. Ngunit sa lugar na iyon, puro 3-star spellbooks ang magkakatabi sa iisang silid. Sa dami ng naroon, sapat na dahilan iyon para manatili muna siya sa estate ng mas matagal. Gayunpaman, alam niyang kapag nalaman ito ni Pelline, tiyak na magwawala ito. Lumipas ang 3 araw, at tila tuluyan nang nakabawi si Dilla. Ipinagmamalaki niyang isa na siyang 1-star mage. Sinabi ni Derek na minsan pa lamang naman siyang nakagamit ng 1-star magic, kaya oo, maaari siyang tawaging ganoon, ngunit bahagya lamang. Nalito si Dilla, iyon na ba iyon? Umusad na ang kanyang pag-aaral, ngunit parang hindi man lang masaya ang kanyang guro. Sinabi ni Derek na hindi iyon dapat ituring na malaking tagumpay. Personal niyang narinig ang pamantayan sa lipunan. Kaya para sa kanya, hindi pa iyon sapat. Napabuntong hininga si Dilla at sinabing hindi talaga siya madaling pakisamahan. Sumagot si Derek na mukhang maayos na ang kanyang kalagayan matapos ang 3 araw. Malinaw pa raw sa kanyang alaala kung paano ito umiyak noon. Namula si Dilla at umupo, sabay sabing wala namang umiyak. May alikabok lang daw na pumasok sa kanyang mga mata. Iyon lang. Bahagya pa siyang nagmukmak at sinabing sana raw ay sinabi agad sa kanya na hindi naman talaga mapapaalis si Derek. Sa tingin ni Derek, sapat na ang usapan. Dapat na silang magsimula sa aralin para sa araw na iyon. Mabilis ang pag-unlad ni Dilla, kaya malapit na rin niyang matutunan ang iba pang 1-star spells. Nang makarinig ng kaunting papuri, agad siyang lumingon at pinakiusapan siyang ulitin ang sinabi. Ayaw man ni Derek, inamin niyang kakaiba ang kanyang bilis ng paglago. Hindi pangkaraniwan ang makagamit ng 1-star magic sa maikling panahon matapos ang unang paglabas ng sariling mahika. Labis ang tuwa ni Dilla. Noon pa man ay sinabi na niyang ginagawa niya ang anumang sinasabi niya. Kaya ano raw ang sisimulan nila? Magic arrow ba, na mukhang madaling gamitin?
O wind blade na ginamit ni Reg, dahil maganda itong tingnan. O baka iyong ice spear ulit, dahil napakaganda ng pakiramdam noon. Kung magsasanay pa siya, tiyak na matatamaan na niya ang kahit anong target. Ngunit agad pinutol ni Derek ang kanyang mga pangarap. Sinabi niyang magic manifestation ang kanilang pagsasanayan. Nagtaka si Dila kung bakit hindi muna sila mag-aaral ng panibagong one-star spell. Ipinaliwanag ni Derek na maraming dahilan, ngunit sa huli, ang pundasyon pa rin ang pinakamahalaga. Kung paiikliin, iisa lamang ang sagot, mana. Sumuko si Dila at sinabing kung iyon ang sabi niya, susundin niya. Ngunit inamin niyang na-excite siya dahil akala niya ay may mas masayang gagawin sila. Tinitigan siya ni Derek ng may kakaibang ekspresyon. Napansin iyon ni Dila at napaisip kung may mali ba sa kanyang mukha. May dumi ba siya roon? Sinabi ni Derek na wala naman. Nagulat lang siya dahil masunurin siyang nakikinig ngayon. Namula si Dila at tinanong kung ano ba ang tingin nito sa kanya. Mula pa raw sa simula ay iginagalang na niya ang mga salita nito. Hindi agad nakasagot si Derek. Naalala niya kasi noong una silang magkita, 2 beses siyang binuhusan ni Dila ng maruming tubig sa ulo. Umaasa si Dila na nakalimutan na niya iyon. Ngunit sinabi ni Derek na mahirap kalimutan ang ganoong bagay. Sinubukan ni Dila na ilihis ang usapan. Sinabi niyang maganda ang panahon at mukhang masaya ang magic manifestation, kaya dapat na silang magmadali at magsanay. Halatang gusto niyang makalimutan ang ginawa niya noon. Bahagyang ngumiti si Derek, at nagpatuloy sila sa pagsasanay hanggang gabi. Pagdating ng dilim, nakahiga si Dila sa lupa, lubos na pagod. Umupo si Derek sa tabi niya at sinabing narinig niyang magiging mas abala siya sa mga susunod na araw. Inamin naman ni Dila na totoo iyon. Simula raw sa susunod na linggo, kukuha na siya ng mga klase sa etiquette at general education, o kung ano man ang tawag doon. Tinanong ni Derek kung hindi ba magandang bagay iyon. Natutunan na niya ang one-star magic, kaya ngayon ay makakatanggap na siya ng edukasyon na angkop sa isang tunay na noble. Ngunit tinanong siya ni Dila kung sa tingin ba talaga niya ay ikasasaya niya iyon. Basic noble etiquette, mga banyagang wika, geografiya, kasaysayan, botany, piano, pati pananahi, hindi raw niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang pag-aralan ang lahat ng iyon. Paano raw natiis ni Aiselin ang ganoong sistema hanggang ngayon? Ipinaliwanag ni Derek na iyon ang dahilan kung bakit tinatawag si Aiselin na bulaklak ng Duplin, at kung bakit siya ang sentro ng high society ng Ebelstein. Ngunit sinabi ni Dila na ang gusto lang naman niya ay mag-aral ng magic. Kaya sinagot siya ni Derek na gawin niya iyon. Siya mismo ang kinuha ni Duplin, kaya may kalayaan pa rin silang magpatuloy. Nag-aalinlangan si Dila kung magkakaroon pa sila ng sapat na oras para roon. Tinanong ni Derek kung may sinuman pa ba talagang magpapaalis sa kanya sa puntong ito. Sumagot si Dila na posible pa rin. Kahit kinilala na siya ng kanyang ama, hindi raw ang kanyang ina ang tipo ng taong basta na lamang magpapalampas. Inamin ni Derek na hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit gustong-gusto siyang paalisan ng kanyang ina. Ipinaliwanag ni Dila na marahil ay nag-aalala ito na kung patuloy siyang matututo mula sa kanya, baka tuluyan siyang lumayo sa dignidad ng pagiging noble na pinanghahawakan nito, at baka maging tulad niya, isang mercenary. Kung tutuusin, kahit ang spar nila kanina ay malayong-malayo sa paraan ng pakikipaglaban ng mga maharlika. Sandaling nag-isip si Derek at sinabing wala namang kakaiba roon. Sa isip niya, marahil ay hindi naman ganoon kahirap patahimikin ang ina ni Dila. Kailangan lamang alisin ang dahilan nito. Nagtaka si Dila kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kinabukasan, habang naglalakad si Miriela sa loob ng estate, hindi niya maiwasang mag-isip. Paano ba siya napunta sa pagkakaroon ng ganoong klaseng guro para sa kanyang anak? Sa isip niya, kawawa ang kanyang munting si Dila. Sigurado siyang balang araw, tuluyan itong mahahawa ng mga asal ng isang mercenary. At kapag pumasok ito sa high society ng Ebelstein, baka maging isang babaeng walang pakialam sa etiquette at sa mga bagay na may halaga. Nahihilo siya sa pag-iisip pa lamang nito. Gayunpaman, ano nga ba ang maituturo ng isang mababang commoner sa kanyang anak? Kahit pa kinilala ito ng kanyang asawa, siya pa rin ang ginang ng estate. At hahanap siya ng paraan para mapaalis ito. Ngunit paglabas niya ng gusali, nakasalubong niya si Dila.
Inasahan niyang tatakbo ito papunta sa kanya at yayakapin siya, gaya ng dati. Kahit sabihin ng iba na parang bata pa ito, gustong-gusto niya ang paraan ng pagtakbo nito papunta sa kanyang mga bisig na may ngiti sa labi. Nag-ante siya, ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang hindi man lang balak ni Dylan na lumapit. Sa halip, yumuko ito at magalang na nagtanong kung nakapagpahinga ba siya ng maayos kagabi. Nagulat si Miriela. Ipinaliwanag ni Dylan na hindi siya makalabas ng annex habang ginagamot ang kanyang mga sugat, kaya humihingi siya ng paumanhin kung hindi siya agad nakapagbigay galang. Marami raw sana siyang gustong pag-usapan, ngunit may piano lesson siya ngayong umaga. Bahagyang natigilan si Miriela, ngunit tumango rin bilang pag-unawa. Muling yumuko si Dylan at sinabing mauuna na siya dahil puno ang kanyang general education schedule. Lalong naguluhan si Miriela. Hindi pa naman nagsisimula ang etiquette lessons, hindi ba? Sa susunod na linggo pa iyon, ayon sa plano. Sumagot si Dylan sa paraang kahawig ng kanyang nakatatandang kapatid. Kinumpirma niyang ganoon nga at sinabi pang labis niyang inaabangan ang mga iyon, salamat sa maalalahanang pag-aayos para sa kanya. Sumang-ayon si Miriela at sinabihan siyang magmadali upang hindi mahuli sa klase. Ngunit ang mga nakasaksi sa eksena ay natulala. Habang naglalakad palayo si Dylan, napansin niyang muntik nang mabitawan ng kasambahay ang kahoy at mahinahong sinabihan itong mag-ingat at huwag magpakapagod ng labis. Nahihiyang tumango ang kasambahay, tahimik silang lahat na nakatingin habang papalayo si Dylan, parang isa na siyang ganap na ibang tao kumpara sa dati. Noong hapon ding iyon, naganap ang tagpo sa marangal na distrito ng Ebelstein, sa hardin ng Kastilyo. Doon, nakaupo ang ilang mga binibini sa isang bilog na mesa na inihanda para sa tsaa. Ikinwento ni Ellen na kamakailan ay masaya at puno ng tawanan ang salon ng mga Rosia. Mas magaan na ang mga pagtitipon kumpara noon. Gayunman, napansin niya na sa huling pagpupulong ay tila may dinadalang mabigat na alalahanin si Aiselin. Ayon sa kanya, malinaw na nag-aalala ito noong mga panahong iyon. Nagulat si Aiselin at napakurap. Hindi niya inakalang ganoon kaalata ang kanyang damdamin. Sa isang mahinahong ngiti, marahan niyang inangat ang tasa ng tsaa at inamin na totoo, nag-aalala siya noon. Subalit naayos na ang karamihan sa problema, kaya mas magaan na ang kanyang pakiramdam ngayon. Nakadama si Ellen ng tunay na ginhawa nang marinig iyon. Gayunpaman, may isa pa siyang bagay na gumugulo sa kanyang isipan. May narinig siyang balita na mismong si Aiselin ang lumabas ng marangal na distrito upang iligtas ang isang tao. Ayon sa kanya, sapat na ang ideyang iyon upang siya'y mabahala. Inamin niyang ang mga anak na babae ng Maharlika ay hindi basta-bastang lumalabas sa kanilang ligtas na mundo ng walang mabigat na dahilan, kaya labis siyang nag-alala nang marinig ang balita. Marahang nagpasalamat si Aiselin sa kanyang pag-aalala. Ipinaliwanag niya na kailangan ng kanyang nakababatang kapatid na si Dylan ng isang guro sa mahika. Hindi naging madali ang paghahanap ng tamang tao, kaya siya na mismo ang nagpunta upang asikasuhin iyon. Bagamat simple ang kanyang paliwanag, agad naging matalas ang pag-iisip ni Ellen. Kung personal na nagpunta si Aiselin para sa isang guro, ibig sabihin ay hindi pangkaraniwan ang taong iyon. Batid niyang ang isang marangal na binibini ay hindi mag-aaksaya ng oras upang hanapin ng sarili ang isang ordinaryong tao. Gayunman, nanatili ang maaliwalas niyang ngiti, itinatago ang kuryosidad sa likod ng kanyang mahinahong mga mata. Sumali sa usapan si Lady Denise Liniere Veltus, ang ikalawang anak ng House Veltus, na kanina patahimik na nakikinig. Sa magalang na ngiti, nagtanong siya kung para kay Lady Dylan nga ba ang guro. Tumango si Aiselin bilang kumpirmasyon at sinabi na kamakailan lamang ay bumisita siya sa mansyon at muling nakita si Dylan. Ibinahagi ni Aiselin na kapansin-pansin ang naging pagbabago ng kanyang kapatid. Ayon sa kanya, lumaki na ito bilang isang tunay na dalagang marangal, napakapino at halos hindi na makilala. May tahimik na pagmamalaki sa kanyang tinig nang idagdag niyang nagpakita si Dylan ng isang bituing mahika, at ang kilos nito ay maayos at kalmado. Sa katunayan, ang pag-unlad ng kanyang kapatid ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na kailangan pa niyang magsikap ng higit. Nanatiling maayos ang ngiti ni Denise, ngunit may pagdududang sumagi sa kanyang isipan. Matagal nang itinatago ng pamilya Duplain si Dylan, kaya nagtataka siya kung bakit ngayon ay malaya na itong pinag-uusapan. May kakaiba sa sitwasyon,
ngunit hindi niya iyon ipinahalata. Sa halip, mahinahon lamang niyang sinabi na tila nakatagpo si Aiselin ng isang mahusay na guro. Sumang-ayon si Aiselin nang walang pag-aalinlangan. Inamin niyang hindi maharlika ang guro, ngunit pambihira ang kakayahan nito. Ayon sa kanya, sulit ang paglalakbay hanggang sa Beldon Mercenary Corps upang siya mismo ang makatagpo nito. Sa puntong iyon, kapwa na tahimik sina Elend at Denise. Isang mersenaryo. Mabigat ang salitang iyon sa pagitan nila. Naalala ni Elend ang isang pangyayari noon. May isang kusinira na tumakas mula sa tahanan ng Duplain habang umiiyak, at ikinwento ang masamang ugali ni Dila. Kilala noon si Dila bilang magulo at minsan ay malupit. Ngunit ngayon, isa na siyang disiplinado at pino na dalaga, at isa pang one-star mage. Upang mabago ang isang taong ganoon, higit pa sa simpleng galing ang kailangan. Kinakailangan ng lakas at mahigpit na paggabay. Dahan-daang humigop ng tsa si Elend, tinatakpan ang tindi ng kanyang iniisip. Sino man ang ganoong iyon, malinaw na hindi siya pangkaraniwan. Kung magpapatuloy ang pag-unlad ni Dila, tiyak na kakalat ang pangalan nito sa lipunan ng mga maharlika. Mas mabuting malaman iyon ng mas maaga. Sa isang mainit na ngiti, nagtanong siya sa wakas kung ano ang pangalan ng guro. Bahagyang nagulat si Aiselin sa biglaang interes, ngunit ipinaliwanag ni Elend na kung ito ang gumagabay kay Dila, malamang ay makikilala rin ito balang araw. Hindi masamang malaman na agad ang kanyang pangalan. Hindi na nagtanong pa si Aiselin. Madali at natural niyang sinabi sa mahinahong tinig na ang pangalan nito ay Derek. Unti-unting nagbago ang tagpo. Sa silid pahingahan ng malaking mansiyon, nakaupo si Dila sa tabi ng kanyang ina sa isang bordadong sopa. Masigla niyang ikinwento na tinuturuan din siya ni Derek ng kaunting asal at wastong pag-uugali. Inamin niyang mahirap talagang pag-aralan ang etiketa ng mag-isa. Sumagot ang kanyang ina ng may mahinahong ngiti. Sinabi nitong nauunawaan niya iyon at kapuri-puri na nagsisikap si Dila na mag-aral ng mag-isa. Ngunit agad nilinaw ni Dila na hindi talaga siya nag-aral ng mag-isa. Ayon sa kanya, si Derek ang matiyagang nagturo sa kanya. Tinanong ng kanyang ina kung ano ang naging mahirap nang sinubukan niyang mag-aral ng walang gabay. Bahagyang natawa si Dila at sinabing halos lahat ay mahirap. Idinagdag pa niya na kung may natutunan man siya, iyon ay dahil kay Derek. Sa sandaling iyon, sumiklab ang pagkainis sa loob ng kanyang ina. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha at hindi nawala ang ngiti, ngunit magulo ang kanyang isip. Ilang beses na ba mababanggit ang pangalang iyon? Hindi niya alam kung ano ang ginawa ni Derek kay Dila, ngunit hindi niya maaaring pabayaan na magpatuloy ito ng ganoon. Kailangang may paraan upang mapigilan o mabago ang sitwasyon. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, marahan siyang nagpaalam at tumayo ng may dignidad. Maingat na itinatago ang galit na kumukulo sa ilalim ng kanyang maayos at marangal na anyo. Muling nagbago ang tagpo. Habang naglalakad si Miriela sa mahahabang pasilyo ng mansiyon, determinado siyang alamin ang totoo. Isa-isa niyang tinanong ang mga tauhan ng bahay. Una niyang nilapitan ang isang katulong at casual na nagtanong tungkol sa kamakailang asal ni Lady Dila. Mainit ang ngiti ng katulong nang sumagot ito na naging mabait at maunawain si Lady Dila sa mga lingkod nitong mga nakaraang araw. Ayon pa rito, mas naging mahinahon na raw ito kaysa dati. Hindi pa rin nakontento ang ina, kaya kinausap naman niya ang Hardanero. Nakangiti rin itong nagsabi na tila napakaganda ng pakiramdam ni Lady Dila nitong mga araw. Aniya, naging mas banayad ito at kapansin-pansin ang pagbabago sa loob lamang ng ilang linggo. Sa huli, hinarap niya ang mayordomo. Saglit itong nag-isip bago nagsalita. Ayon dito, tunay na nakakagulat ang ipinapakitang pino at maayos na asal ni Lady Dila, sapagkat dati ay kay Lady Aiselin lamang niya nakita ang ganoong kilos. Marahil, aniya, sinusubukan na ni Lady Dila na maging isang tunay na marangal na dalaga. May taglay na raw itong dignidad na wala noon. Sa bawat papuring narinig, lalo lamang nag-alab ang galit ng ina. Namula ang kanyang mukha, ngunit pilit niyang pinanatili ang maayos na anyo. Sa halip na ipakita ang kanyang puot, tahimik siyang umalis, habang ang kanyang isip ay naglalagablab sa sama ng loob. Pagdating ng gabi, muling nagbago ang tagpo. Sa bakuran ng kastilyo, sa ilalim ng madilim na kalangitan at mahinang liwanag ng buwan, nagsasanay si Derek ng kanyang mahika. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo, at mabigat ang pagod sa kanyang katawan. Gayunman, tumanggi siyang huminto.
Kumikislap ang bughaw na enerhiya sa paligid ng kanyang mga kamay habang buong tutok niyang sinusubukang pagbutihin ang kanyang kontrol. Saglit na lumakas ang kanyang aura kaysa dati, ngunit hindi niya kinaya ang bigat ng pagod. Bumagsak siya sa lupa at humingal ng malalim habang nagpapahinga. Habang nakahiga at hinahabol ang hininga, may naramdaman siyang kakaiba. Paglingon niya, nakita niya si Reg, ang kapatid ni Dila, na nakatayo sa malapit. Magaan na humingi ng paumanhin si Reg at nagtanong kung naistorbo ba niya ang pagsasanay ni Derek. Bahagyang bumangon si Derek at tiniyak na hindi ito nakaabala. Pagkatapos, tinanong niya kung ano ang sadya ni Reg. Umupo silang dalawa sa damuhan sa ilalim ng kalangitan ng gabi. Ipinaliwanag ni Reg na nais niyang pag-usapan si Dila. Tumango si Derek at nakinig. Napansin ni Reg ang aklat na hawak ni Derek at nagtanong kung isa ba itong Freestar Spellbook. Kinumpirma ni Derek na ganoon nga, at idinagdag niyang ipinahiram iyon sa kanya ng duke. Halatang nagulat si Reg na ipinagkatiwala kay Derek ang isang napakahalagang aklat. Inamin ni Derek na lampas pa iyon sa kanyang kasalukuyang antas, ngunit wala namang masama kung mag-aaral siya ng mas maaga. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip ni Derek ang alaala ng duke na buong tiwalang nagsabing isa siyang tunay na mage habang inaabot sa kanya ang aklat. Namamangha pa rin, marahang nasabi ni Reg na tunay ngang kahanga-hanga iyon. Pagbabalik sa kanilang pinag-uusapan, tinanong ni Derek kung ano ba tungkol kay Dila ang nag-udyok kay Reg na hanapin siya. Bahagyang yumuko si Reg, kita sa kanyang kilos ang kaba, at namula pa siya ng kaunti. Inamin niyang medyo masalimuot ang usapin. Pagkatapos, tila nag-aalangan siyang nagtanong kung ano raw ba ang karaniwang nagugustuhan ng mga dalagitang kasing edad ni Dila sa panahong iyon. Maingat na nakinig si Derek, ngunit lalo rin siyang nailang. Iminungkahi ni Reg na kung gagawa raw siya ng isang manikang kahawig ni Dila at buburdahan iyon, magugustuhan kaya ito ng kanyang kapatid. Sa isip ni Derek ay agad nabuo ang larawan ng isang manikang sobrang detalyado at halos nakakatakot. Dahil dito, mariin niyang sinabi na tiyak na hindi iyon magugustuhan ni Dila. Agad namang umatras si Reg at inaming iyon din ang hinala niya. Iginiit niyang hindi naman talaga niya balak gumawa ng ganoong bagay. Napatawa siya ng pilit at tumayo, saka nagmungkahing pumasok na sila kung tapos na si Derek sa pagsasanay. Tumayo rin si Derek, at sabay silang naglakad pabalik sa kastilyo. Habang naglalakad, nagpahayag ng pasasalamat si Reg. Hindi agad naunawaan ni Derek kung bakit. Ipinaliwanag ni Reg na gumaan ang kapaligiran sa loob ng mansion nitong mga nakaraang araw. Maging si Valerian ay mas nakatuon na sa pamamahala ng teritoryo. At kahit hindi lantaran, tila nasisiyahan din ang kanilang ama. Sumagot si Derek na mahirap basahin ang damdamin ng duke. Ngumiti si Reg at sinabing siguradong sisang-ayon ang lahat sa mansion doon. Maya-maya, huminto si Reg at tumangala sa kalangitan ng gabi. Sa tahimik na tinig, sinabi niyang marahil ay kailangan niyang tanggapin ang dapat tanggapin. Nagbabago ang mga tao, lalo na ang mga batang nasa ganoong edad. Hindi raw niya alam kung hindi lang niya napansin agad ang pagbabago ni Dila o sadyang iniiwasan niya iyon. Ngunit ngayong malinaw na nagbago na ito, pakiramdam niya ay kailangan din niyang magbago. Humarap siya kay Derek at taos-pusong nagpasalamat, sinabing malaking bahagi ng pagbabagong iyon ay dahil sa kanya. Hindi sumagot si Derek, ni hindi siya tumingin kay Reg. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muli silang naglakad. Binanggit ni Reg na tila kakaiba ang uri ng mahikang ginamit ni Dila. Tinanong ni Derek kung napansin nga ba niya ang pagkakaiba. Sumagot si Reg na para raw itong pagguhit ng isang larawan. Sa isip ni Derek, kinilala niya ang talas ng obserbasyon ni Reg. Tunay ngang may likas na talino ito, sapagkat hindi madaling mapansin ang ganoong pagkakaiba. Ipinaliwanag ni Derek na ang paraan ng paggamit ni Dila ng mana ay ayon sa aral ng School of the Wild. Iba-iba ang paraan ng bawat tao sa paggamit ng mana. Kapag umabot si Dila sa isang tiyak na antas, kaya na nitong mag-aral ng mag-isa at hindi nakakailanganin ang kanyang gabay. Sa puntong iyon, maaaring maging sagabal pa ang pakikialam ng isang guro. Tumango si Reg na tila nakaunawa. Marahan niyang sinabi na darating din ang panahon na tunay na sisikat si Dila. Lumipas ang 2 buwan, at kapansin-pansing gamaan ang kapaligiran sa loob ng mansyon. Sa pagbubukas ng tagpo, makikitang nakaupo si Dila ng maayos sa harap ng kanyang trokador.
May maliit na ayos ng sariwang mga bulaklak na nakapatong sa makintab na ibabaw nito. Bahagya niyang ikaniling ang ulo at tinanong ang kanyang katulong kung bakit dinala ang mga bulaklak. Mainit ang ngiti ng katulong nang sumagot ito na maganda ang pagkakabukadkad ng mga bulaklak sa hardin noong umagang iyon, kaya naisip nitong mas lalo pang gaganda ang silid kung ilalagay ang mga iyon doon. Habang inaayos ng katulong ang buhok ni Dila, marahang pinulot ng dalaga ang isang bulaklak at inamoy ito. Ngumiti siya ng banayad at sinabing napakabango ng mga ito. Para raw bang matagal nang nananatili ang tagsibol sa kanilang paligid. Habang maingat na inaayos ng katulong ang kanyang buhok, napaisip si Dila at nagsalita ng malakas. Ayon sa kanya, napakarami nang nagbago. Komportable na siyang gumamit ng one-star magic, at mas naging malapit na rin siya sa mga lingkod ng mansyon. Lalong lumino ang kanyang ngiti habang inaamin niyang marami pala siyang hindi napansin noon. Naniniwala siyang malaki ang naging papel ni Derek sa lahat ng iyon. Napansin ng katulong na tila masaya si Dila ng araw na iyon. Pabirong nagtanong ito kung araw ba ng kanilang aralin sa mahika. Lalong sumigla si Dila at nagtanong kung ganoon nga ba talaga siya kasaya kung titingnan. Nang buhatin muli ng katulong ang mga bulaklak upang ayusin ang mga ito, biglang humiling si Dila ng isa sa mga natira. Nais daw niyang ibigay iyon kay Derek. Ngunit nagbago ang himig ng tagpo nang pumasok siya sa silid kung saan naroon si Derek. Nahulog mula sa kanyang kamay ang bulaklak at tahimik na damapo sa sahig. Napatigil siya sa kinatatayuan. Nabigla siya at unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Nangangatog ang tinig niya nang tanungin kung ano ang ibig sabihin nito. Nanatiling matatag ang boses ni Derek habang sinabing tama ang kanyang narinig. Wala na raw siyang maituturo pa sa kanya. Bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Para bang may isang hindi kailangang sabihin na katotohanang umalangaw-ngaw sa hangin. Tulad ng pagbabago ng panahon, walang taglamig na magpakailanman, at wala ring tagsibol na hindi magwawakas. Muling nagbago ang tagpo. Sa opisina ng Duke, nakaupo si Derek sa harap nito. Sinabi niyang marahil ay napansin na rin ng Duke na si Lady Dila ay kabilang sa School of the Wild, at sa kanila ay lalo pang malakas ang kanyang katangian. Ang likas na ugali nito ay hindi dapat pigilan. Inamin niya na kung ipagpapatuloy pa niya ang paggabay dito, baka siya pa ang maging dahilan upang masupol ang paglipad nito. Tahimik na nakinig ang Duke. Matapos ang maikling sandali, sinabi nitong nauunawaan niya, kung ganoon ang sitwasyon, wala na raw dahilan para manatili pa si Derek sa mansyon. Simple namang sumagot si Derek na tama iyon. Tila may nais pang sabihin ng Duke, ngunit hindi ito naisambit. Sa halip, tumayo siya mula sa kanyang upuan. Napansin iyon ni Derek ngunit nanatili siyang tahimik. Lumapit ang Duke sa bintana at doon tumayo, nakatanaw sa labas at hindi kay Derek. Habang nakatalikod, nagpasalamat siya. Ayon sa kanya, maraming bagay ang nagbago dahil kay Derek. Lumago ang kanyang anak. Inamin din niya na naging abala siya sa pamamahala ng teritoryo at hindi naging mabuting ama. Ang bigat ng kanyang tungkulin ang umagaw sa oras at pansin na dapat sanay para sa kanyang anak. Ngunit ngayon, sa mahinang tinig, sinabi niyang nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay dumating ang pinakamahirap na tanong. Habang nakatingin pa rin sa labas ng bintana, tinanong ng Duke kung kailan aalis si Derek. Sumagot si Derek na narinig niyang bibisita si Lady Aislinn sa mansyon at babalik din sa Ebelstein. Balak niyang sumabay sa karwahe nito sa oras na iyon. Tahimik na kinilala ng Duke ang sagot. Pagkatapos, nang hindi pa rin lumilingon, sinabi nitong ibalik na ni Derek ang susi ng aklatan. Ngayon ay tumingin si Derek sa likod ng Duke at nagsabing ibabalik niya ang mga aklat ng mahika na kasalukuyan niyang binabasa at ipapadaan ang susi sa punong mayordomo. Ngunit diretsyong sumagot ang Duke na hindi na kailangan iyon. Dapat niyang ibalik ang susi ngayon na. Hindi na nakipagtalo si Derek. Ibinaba niya ang tingin sa level 3 spellbook na hawak niya. Saglit niya itong tinitigan ng tahimik. Maya-maya, muling nagsalita ang Duke. Kung wala na raw ibang sasabihin, maaari na siyang umalis. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Derek, ngunit hindi siya nagsalita. Tumayo lamang siya at magalang na yumukod bilang pagpupugay sa Duke, na nakaharap pa rin sa bintana at hindi lumingon. Pagkatapos ng pagbati, tahimik siyang lumabas ng opisina. Naglakad siya sa pasilyo ng panatag at hindi nagmamadali.
Sa pagliko niya sa isang sulok, nakasalubong niya si Dila. Agad siyang huminto. Tiningnan siya ni Dila na may halong sama ng loob at sakit. Tinanong niya kung paano siya basta na lamang lumitaw noon at ngayon ay basta na rin lamang aalis. Sa mahinahong tinig, tinawag siya ni Derek na Lady Dila at sinabing wala siyang magagawa. Sumagot si Dila na alam niyang hindi siya pakikinggan, ngunit sasabihin pa rin niya ang nais niyang sabihin. Hamina ang kanyang boses nang tanungin kung hindi ba siya maaaring manatili. Hindi agad sumagot si Derek. Sa halip, lumapit siya at bahagyang lumuhod upang magpantay ang kanilang mga mata. Sa matatag na tinig, sinabi niyang gaya ng dati, babalik siya sa buhay bilang isang mersenaryo. Ipagpapatuloy niya ang pag-aaral ng mahika. Kapag mas lalo pang nahasa ang kakayahan ni Lady Dila, pupunta ito sa Ebelstein para sa kanyang debutant. Yumuko si Dila habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi maitago ang lungkot na pilit niyang kinikimkim. Bahagyang ngumiti si Derek at sinabi na maaari pa naman silang magkita muli. Kapag tumaas pa ng kaunti ang kanyang antas, sa panahong iyon ay maaari na siyang magturo muli ng bagong kaalaman. Napuno ng inis ang lungkot ni Dila. Tinawag niya itong nakakainis at sinabing palagi itong nagsasabi ng tamang salita, kaya wala na siyang maisagot pabalik. Muling nagbago ang tagpo, hating gabi na. Nakahiga si Lady Dila sa kanyang kama, ngunit hindi payapa ang kanyang pagtulog. Pinagpapawisan siya habang nahuhulog sa isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, napalibutan siya ng malulupit na tinig. Tinawag siyang walang silbing bata, isang batang walang kakayahan. Tinanong kung ano ang maipagmamalaki niya bukod sa kanyang dugong maharlika. Sinabing wala siyang kahit kaunting talento. Tinawag siyang kahihiyan ng Duplain. May nagsabi pang hindi siya dapat isinilang. Nabalot siya ng takot at napuno ng luha ang kanyang mga mata, kahit sa loob ng panaginip. Bigla siyang napamulat at napasigaw ng hindi. Napabangon siya ng biglaan, hinihingal. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at bahagyang sumasakit ang kanyang ulo. Ilang sandali pa, napagtanto niyang panaginip lamang iyon. Dali-daling pumasok ang isang katulong sa kanyang silid. Nag-aalala itong tumawag sa kanya at nagtanong kung ayos lamang siya. Narinig daw nito ang sigaw at nais malaman kung ano ang nangyari. Tahimik na tiningnan ni Dila ang katulong. Sa marupok na sandaling iyon, naalala niya kung paano siya umasal noon. Unti-unting nabuo ang isang kaisipan sa kanyang isip. Paano kung gumawa siya ng dahilan? Paano kung bumalik siya sa dati, sampilan ang katulong tulad ng dati, magwala at magpasaway? Kung muli siyang maging problema, baka mapilitan si Derek na manatili para sa kanya. Sandali niya iyong pinag-isipan. Kung magiging pabigat siyang muli, marahil ay hindi ito makakaalis. Muling nagtanong ang katulong kung may masama bang nararamdaman si Lady Dila o kung may masakit sa kanyang katawan. Sa isang iglap, muntik na niya itong sigawan. Ngunit napigilan niya ang sarili. Sa halip, mahinahon niyang sinabi na ayos lang siya. Sa loob-loob niya, nakapagpasya na siya. Hindi na siya babalik sa ganoong asal. Ngumiti siya ng banayad at sinabing ayos lang siya at huwag nang mag-alala. Nang kumalma ang katulong, muling humiga si Dila at sumandal sa kanyang unan. Malinaw na niyang naunawaan ang isang bagay, ang pagiging ganoon ay hindi ang magbibigay sa kanya ng tunay na halaga. Muling nagbago ang tagpo, sumikat ang araw at nilaigo nang gininto ang liwanag ang kastilyo. Nasa loob na ng karwahe si Aiselin at naghihintay. Dumating si Derek na dala ang kanyang mga bagahe, kalmado at maayos ang anyo. Tiningnan siya ni Aiselin at tinanong kung ayos lamang na ibaba siya sa distrito ng kalakalan. Sumagot si Derek na malaki ang kanyang pasasalamat kung ganoon ang mangyayari. Ngumiti si Aiselin at sinabi nitong maaari na siyang magpaalam, sapagkat malapit na silang umalis. Lumingon si Derek. Nakatipon ang lahat sa likuran niya. Unang lumapit si Valerian at tinanong kung totoo bang aalis na siya. Sumagot si Derek na kailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya nagmula. Bahagyang ngumiti si Raig at sinabing hindi naging madali ang pananatili sa mansyon, at malaki ang ipinaghirap ni Derek sa buong panahong iyon. Idinagdag ni Valerian na kung may mangyari man, dapat makipag-ugnayan si Derek sa kanya, at tutulong siya sa abot ng makakaya. Magalang na yumuko si Derek at nagpasalamat. Pag-angat niya ng ulo, tumingin siya kay Dila. Nakatingin na rin ito sa kanya. Saglit silang nagkatitigan. Biglang nailang si Dila at malakas na nagtanong kung bakit ganoon siya makatingin.
Itinanong pa niya kung iniisip ba nitong magmamakaawa siya na huwag umalis. Huwag daw itong magkamali ng akala, sapagkat hindi na siya bata. Marahang ngumiti si Derek at sinabing isang karangalan ang maturuan siya. Idinagdag pa niyang hindi man niya maipagmamalaking siya ang kanyang guro, umaasa siyang maaalala nito ang mahikang natutunan niya kasama siya. Itaas noo namang sumagot si Dila na buong pagmamalaki niyang sasabihin siya ang kanyang guro. Pabiro pa niyang sinabi na hindi na ito mabubuhay ng tahimik, dahil siya ang guro ng dakilang si Dila Catherine Dupin. Hindi gaanong nagpakita ng reaksyon si Derek. Ngunit sa likod ng kumpiyansang ngiti ni Dila, malinaw ang lungkot sa kanyang mga mata. Bahagya, siyang lumingon at namula habang sinasabing mag-ingat ito sa sarili. Huwag daw itong gagawa ng walang saysay na mapanganib na bagay at masaktan. Sumagot si Derek na magiging maayos siya, at pinayuhan din siyang huwag magpapagod ng labis. Mabilis na sinabi ni Dila na isa na siyang ganap na may sapat na gulang at kaya na niyang alagaan ang sarili. Inulit niya iyon ng matatag, na tila nais kumbansihin hindi lamang siya kundi pati ang kanyang sarili. Sa mga salitang iyon, may alaala na sumagi sa isip ni Derek. Minsan na rin niyang sinabi ang parehong linya, may sapat na akong gulang. Kaya ko na ang sarili ko. Sinabi niya iyon sa isang babae na tumugon sa pamamagitan ng mahigpit na pagyakap sa kanya. Ngumiti ito noon at sinabing tandaan niya ang kanyang mga salita. Nagbalik ang kasalukuyan. Mahinang binigkas ni Derek ang pangalan ni Dila. Pagkatapos, iniabot niya ang kamay at marahang tinapik ang ulo nito. Nanlaki ang mga mata ni Dila sa gulat sa hindi inaasahang kilos. Habang hinahaplos ang kanyang ulo, sinabi ni Derek na hindi niya kailangang maging adulto ng napakaaga. Namuo ang luha sa mga mata ni Dila, ngunit hindi niya hinayaang tumulo ang mga ito. Umatras si Derek at tumalikod. Mabilis na pinunasan ni Dila ang kanyang mukha. Nang magsimula na itong umalis, tinawag niya ang pangalan ni Derek. Huminto ito at lumingon. Pinilit ni Dila ang isang maliwanag na ngiti at malakas na sinabi na magkikita pa silang muli. Kumaway siya. Magalang na yumuko si Derek bilang pamamaalam at sinabing magkikita sila muli sa Ebelstein. Napuno ng luha ang mga mata ni Dila habang marahan niyang sinabing, sige. At sa ganoong paraan, tuluyang nilisan ni Derek ang kastilyo. Pagsapit ng gabi, dumating si Derek sa distrito ng kalakalan sa Ebelstein. Sa di kalayuan, may dalawang lalaking sumisigaw ng sabik. Inuudyukan nila ang isang tao, sinasabing patayin na ito at suntukin pa ng suntukin. Tahimik na lumapit si Derek, hindi napapansin. Isang babaeng kulay ginto ang buhok ang paulit-ulit na sumusuntok sa isang binata. Nabahira na ng dugo ang mukha ng lalaki. Muli pa sana siyang susuntukan, ngunit bigla siyang tumigil, na para bang may naramdaman. Lumingon siya. Nang makita niyang nakatayo roon si Derek, agad nagliwanag ang kanyang mukha. Masigla niyang tinawag ang pangalan nito. Tiningnan siya ni Derek ng diretso at payak na sinabi na sa wakas nakabalik na siya sa kanyang tahanan.